Sarap. Ang sarap. Talagang hindi ako nagkamali. Nakalimutan ko ang asawa ko ngayon. Kami. Pwede tayong magtagal. Nakalimutan mo ang asawa mo. Paano kung malaman niya? Mapabaliw siya sa galit. Pero, ang sarap talaga nito. Lalagasan ko pa ng lakas. Ay, teka. Masakit. Okay lang, mawawala din yan. Tapos na, ganda. Ganda, ito ang aming pamanang malakas na gamot. Pag kinain ng asawa mo, hindi lang tatagal, kundi. Hoy ganda, kailangan mo pa ba tong gamot? Wala ka bang mata? Nakikita mo bang nagtatrabaho ako? Isang dating guro ng paaralan, ngayon ay nagkaganito na lang. Sa tabi ng kalsada, nagpapakintab ng kuko. Totoo pala ang sabi-sabi. Wala ka ng silbi. Sino ka? Kung magpapakintab ka ng kuko, welcome ka. Pero kung manggugulo ka, Noong digmaan ng mga usa, pinatay mo ang amin. 8 dakilang guro mula sa 10 kaharian ng Hilaga. At ako, ang mag-aral ng 8 gurong iyon. Ngayon, dito ako para maghiganti para sa aking mga guro. tinakot mo ang aking mga suki, ikaw ang dapat magbayad. Ang yabang, akala mo ba ikaw pa rin? Ang dating guro ng paaralan? Ngayon, umabot na ako sa antas ng kataas-taasan. Para patayin ang isang basura tulad mo, napakadali lang. Lumanayang mga yan sa aming mga ninuno. Ngayon, gamit ang kikil na ito, papaluin kita hanggang tumawag ka ng tatay. Lumuhod ka at tawagin akong tatay. Ang guro ng paaralan, nawala ng 3 taon. Hindi ko akalain na umabot na siya sa antas ng pag-akyat sa dragon, naging pinakamataas sa sining ng pandigma. Yetsing Chen. Kung magsasalita ka pa ng kung ano, ibebenta kita sa South Africa. Para magmina. Kuya Wang. Nandito ka na pala, Kuya Wang. Yetsing Chen ah. Ilang beses ko nang sinabi, bawal magtinda dito. Kuya Wang. Ito ang bayad sa pangangasiwa ngayong buwan, kuha mo. May magandang diyosa ng digmaan kang asawa sa bahay. Nagtitinda ka pa rin dito para magpakintab ng kuko. Dapat nasa bahay ka na lang. At kumakain ng pabor. Trip ko lang. Kung ako ikaw, palagi akong nasa tabi ng asawa ko. Paano kung tumakas ang asawa mo sa iba? Saan ka? Makakahanap ng ganoong kagandang asawa? Siya ang punong tagapamahala ng impyerno, ang bilangguan ng mga masasamang tao. Kitsing Lan. Siya ang tinaguriang pinakamahusay na mandirigma sa buong daigdig. Ang prinsip ng Hilaga na si Hongye. Bago pa man pumanaw si Guro Hongye, sinabi niya, mas magaling ang talino mo kaysa sa akin, kaya hindi niya ako tinanggap bilang estudyante noon. Ganito rin ang sinabi sa akin ng guro. Saan ba nanggaling sa Sina ang ganoong kahusay na tao? Bro Wang, kung tama ang hula ko. Ang taong sinasabi nila ay ako. Kung ikaw yun, babaliktarin ko ang apelido kong Wang. Bro Wang. Noong magkasama pa tayo sa ilalim ni Guro, laging nakikipag-agawan ka sa akin. Ngayong may lumabas ng, henyong si Shen Yuao sa gitnang riyon, makikipag-agawan ka pa rin sa akin. Ngayon, alagaan kita. Nang mabuti. Ang mananalo ang magiging guro ni Shen Yuao. Wu, dalawang pinakamakapangyarihan sa Sina, sabay na. Gustong maging guro ng asawa mo. Ang asawa ko, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Tiwala lang. Hindi na ako makatiis. Kailangan bang paluin ang puwet ng dalawang to? Guro, buhay ka pa pala. Tuloy lang ang laban. Tama na. Guro, kahabagan. Bilang mga pinakamakapangyarihan sa China, hindi kayo naging mabuting halimbawa. Sa halip, nag-away kayo tulad ng mga bata. Nakakahiya. Gusto niyo magturo tapos ang pinag-iisipan niyo ay ang asawa kong si Shen Yuao. Asawa mo si Shen Yuao. Pakiusap, ipaabot mo na muling lumabas siguro. At gusto niyang maging estudyante si Shen Yuao. Ma, kumakalat na ang balita na si At ay isang henyo sa martial arts, na isang bises lang malabas sa 1,000 taon. Pati siguro ng akademya ay gusto siyang turuan. Narinig ko rin na sa seremonya ng pagtuturo sa kanya pagkatapos ng 3 araw. Dalawa ang pinakapangyarihan sa Sina, sina Kisilan at Hongye. Para sa seremonya. Siguro ng akademya na naghubog ng maaming henyo sa Sina.
Paglabas pa lang ay desidido ng personal na turuan si Ate Yuyao. Si Ate Yuyao, higit pa sa henyo sa martial arts. Siya ay walang katulad na henyo na isang beses lang lumalabas sa 1,000 taon. At taas na ang angkan nating Shen. Maganda ang ate ko at napakatalino pa. Naku, ano sa palagay ninyo? Baka naman may ibang plano siguro. Para sa kanya? Kung ganoon, lalong hindi dapat payagan na si Yixing Chen ang humadlang sa pag-angat ng etmo. Ang pamilya namin, ang Shen, ay matagal ng pamilya ng martial arts at mahigit 100 taon na kaming nalulugmok. Hindi ko inakalang magkakaroon kami ng pagkakataong muling umangat. Shen Meng. Kumusta na ang paghahanda para sa bangkwet ng pagtanggap sa kapatid mo bilang estudyante? Huwag kang mag-alala, ma. Nagsaliksik na ako. Noong una kong nalaman na tinanggap si ate bilang estudyante ng guro, agad akong nagpadala ng tao sa ibang bansa upang hanapin ang rebultong ito ni Taishang Laojon. Siguradong magugustuhan ito ng guro. Hindi ko pa nakikita ang antigong itong may 1,000 taon. Ito, hindi ako. Ito ba ay sa'yo? Naku, ma, ano na ang gagawin natin? Bukas na gabi na ang bangkwet ng pagtanggap sa kapatid ko bilang estudyante, ngunit nawala ang handog para sa guro. Ma, ano ang nangyari? Ikaw na lalaki, sinira mo ang handog para sa guro ni Ate Yuyao. Ikaw. Ita, ayos ka lang ba? Ita, tingnan mo ang lalaking ito. Ang ganda ng ginawa mo. Tita, Ma, ano ang nangyari sa iyo? Ang lalaking si Yixing Chen. Sinira ang handog na inihanda mo para sa guro, et tiyak na ang lalaking si Yixing Chen ang may gawa nito. Alam niyang tatanggapin ka ng guro bilang estudyante. Natatakot siyang itatakwil mo siya, kaya sinadya niyang basagin ang handog para sa guro. Yixing Shen, dapat noon ko pa naisip. Nang malaman mong tatanggapin ako ng guro bilang estudyante, hindi ka man lang natuwa para sa akin, sa halip ay sinadya mo. Siraan ang handog ko para sa guro. Bukas na ang bankwet. Paano ako magpapaliwanag sa guro? Paano ako magpapaliwanag sa pinakamataas na otoridad ng Huago? Ete, sa tingin ko sinadya niya talaga ito. Ang gawaing ito mo ay napakakitid ng isip. Walang malasakit. Basag na ang rebulto ni Laojon nang dumating ako. Ang Florera. Malinaw na sila ang bumasag. Ikaw na walang utang na loob. Sa loob ng 3 taon sa pamilya Shen, puro ka lang pakinabang. Binigyan ka ng pamilya Shen ng maraming pagkain. Hindi mo man lang pinasalamatan, okay lang. Ngunit dinadayaan mo pa ako. Yuyao, nang tinanggap ka ng guro bilang estudyante, ang buong pamilya Shen ay nakikinabang din sa palagay mo ba bilang iyong ina? Sasaboteh ko ba ito? Tama, huwag kang maniwala sa lalaking ito. Mga kasinungalingan, malinaw na siya ang bumasag ng Florera. Natatakot siyang pagalitan mo siya, kaya sinisisi niya ang nanay natin. May sahi sa bakuran, maaari mong personal na tingnan. Tama na. Sa palagay mo ba ang nanay ko, ang kapatid ko, at ang bayo ko ay magtutulungan para lokohin ako? tama. Yixing Shen, kung matapat kang aminin. Sa halip, lalaki ang tingin ko sa'yo. Pero ngayon, para lang makaiwas sa responsibilidad, isinasisi mo lahat sa nanay ko. Wala ka bang kahit konting pagkalalaki? Ganun ka lang kadaling maniwala sa kanila. Ano pa ba? Maniniwala ba kami sa'yo? Napagtanong ko sa Great Power Pills na sinasabi mong galing sa Diyos. Kadiri. Hindi ako scammer. Ang Great Power Pills na ito, tunay na galing sa Diyos. Mga hindi lang yan. Marami na akong nakain. Alam mo ba kung bakit ka tinanggap ng guro? Di mo sasabihin dahil sa'yo? Ang dalawang Supreme Masters ng Huago ang nagsabi, si Ate Yuyao ay isang ancient sacred body, isang henyo sa martial arts. Tama. Dahil itong 3 taon, kinain mo bilang candy ang Great Power Pills. Sa 3 taon, ilang pambihirang gamot ang kinain ng ate mo? Kahit baboy, magiging henyo na rin. Tama na. Kahit ganitong kalokohang kasinungalingan, kayang-kaya mong gawin. Dahil ba kinain ko yung maitim na bilog-bilog mo? Kaya ako napansin ng guro. Kalokohan. Sa tingin ko, nabaliw ka na sa galit. Aya ka nakapagsalita ng ganito. Hindi mo ba naisip paano ka mula sa isang babaeng walang kakayahan? Hindi makapagsanay, naging sa loob lang ng 3 taon. Ay sikat na war goddess. Lalaki ka. Ang et ko, sa 3 taon lang. Naging war goddess. Talento yan. Kung hindi, bakit siya tatanggapin ng guro bilang estudyante? Tama na. Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Yixing Shen, maghiwalay na tayo. Kaya pala handa ka na. Sa sandaling umangat ka, agad-agad. Iniwan mo ang asawang kasama mo sa hirap sa loob ng 3 taon. Shen Yuyao, ang galing mo. 1,000,000. Bayad ko sa'yo. Tipirin mo, sapat na iyan habang buhay. Sa party mo bukas, makakatanggap ka ng pinirmahang divorce papers. At doon mo malalaman kung paano ka naging estudyante ng guro. At kayong 2 Supreme Masters ng Huago na sobrang taas ng tingin sa sarili. Sa harap ko, magpapakumbaba lang bilang mga estudyante.
Kadiri, madaling magyabang. Ang dalawang Supreme Masters. Magpapakumbaba sa'yo? Sino ka ba? Guro ka ba ng akademya? Sige na. Paraan lang yon para panatilihin ang dignidad niya. Pupunta na ako para humingi ng tawad sa guro. Guro, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo sinabi sa asawa mo na ikaw ang guro ng akademya. Ang dakilang pundador, ang tunay na numero 1 sa Huwago. Hindi mo naintindihan. Ang gusto ko, dalisay na pagmamahal. Akala ko iba siya. Sa ibang babae. Sa huli, nagkakamali lang pala ako. Pasok. Guro, narito si Shen Yuyao. Sabi niya, dumating siya para humingi ng tawad. Papasukin mo siya. Umalis muna kayo. Guro, patawarin mo ako. Naghanda sana ako ng regalo para sa iyo. Pero sinira ito ng isang walang hiya. Sinira ng walang hiya. Asawa ko talaga. Pero huwag kang mag-alala, guro. Maghihiwalay na kami dahil dito. Dahil lang sa ganun kaliit na bagay. Maghihiwalay na kayo. Guro, parang nagkita na ba tayo dati? Siguro, Maghahanda ulit ako ng regalo. huwag na. Hindi naman maganda ang regalo mo para sa akin. Pag-usapan ng regalo, may handa rin akong malaking regalo para sa'yo. Sana magustuhan mo. Talaga ba, guro? Ang bait-bait mo sa akin. Hindi mo man lang ako pinagalitan, may regalo ka pa. Sige na. Kung wala nang ibang usapan, umalis ka na. Guro, kami ng lalaking iyon. Hindi pa namin nagagawa ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Narinig mo na ba? Babalik na ang boss ng Hidden Dragon Group na hindi pa nagpapakita. Hindi ko maintindihan kung paano naging assistant ng boss si Shen Meng na walang kakayahan. 3 taon nang wala ang boss. 3 taon siyang sumahod nang walang ginagawa. Siyempre, dahil sa koneksyon. Sabi nila, siya ang personal na pinili ng boss. Wala ba kayong ginagawa? Iwan ang mga file at umalis na kayo. Tatlong taon kang nawala. Ngayon, pagkatapos ng hiwalayan, naalala mo na ang bilyon-bilyon mong negosyo. Tara na. O, paano ang hipag mo? Siya pa rin. Ang personal mong sekretarya. Gusto mo, paalisin ko na siya. Ngayon din, Hayaan na lang. Hindi ko alam kung sino ang presidente ng Hidden Dragon Group. Anong klaseng lasa kaya ang gusto niya? Paumanhin, President, hindi ko sinasadya yon. Ikaw pala, Bakit hindi ako? anong ginagawa mo rito? Hindi kita pagbibigyan. Wala nang nararamdaman ang ate ko para sa'yo. Dapat kayong magdiborsyo. Iyon ang mangyayari. Isabit mo ang aking damit tapos painom mo ako ng tubig. Hinayaan mo lang ako ng ganito. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng ko, magagawa mo na ang lahat. Sabihin ko sa'yo, sa isip ko, wala kang halaga. Gusto kong umalis ka na. Ngayon din. Ito ang magiging trabahuhan ko. Pinalalayas mo ako. Ah, naghahanap pala ng trabaho. Sabihin ko sa'yo, ang posisyon ko sa Yinlong Group ay hindi mo kayang isipin. Kahit sekretarya lang ako ng president, ang kakayahan ko ay sapat para hindi ka makapagtrabaho dito. Pwede kang maghanap ng trabaho. Hindi ko alam kung anong trabaho ang ibibigay mo sa akin, hipag. Para sa isang lalaking walang kakayahan tulad mo, ang simula mo ay bilang tagalinis. Yung naglilinis lang ng kubeta, 3,000 kada buwan, ano sa tingin mo? Mabait ako sa'yo, di ba? Maglilinis ako ng kubeta. Shenming, ganyan lang ba ang pangunawa mo? Anong gagawin mo? Sa tingin ko, ginawa ko na ang lahat para sa pamilya mo. Itinaas kita bilang assistant ng president, yung boyfriend mo. Ay inilagay ko sa core business department ng grupo. Pero paano mo ako ginanti? Pinapalinis mo ako ng kubeta. Gusto mong maglinis ng kubeta? Sige, lilinisin mo ang lahat ng kubeta. Huwag kang magmalaki. Ang trabaho namin ni Bing ay direktang itinalaga ng president ng Yinlong Group. Sino ka ba? Nagmamando-mando ka pa dito.
Mga tao, palayasin ninyo ang gago na to. Mingming, anong nangyari? Bing. Humingi ng trabaho sa akin si Yetsing Chen. Ayaw kong bigyan, tapos ginahas niya ako. Si Yetsing Chen, ang lalaking ito, ay naglakas loob na gawin yon sa aking Mingming. Pinaghihinalaan kita, hindi lang sa paghahasa sa aking Mingming, kundi pati sa pagnanakaw ng mga lihim ng Yinlong Group. Dagpin siya, dalhin siya sa pinakamahigpit na bilangguan sa Huaguo, ang Gujian Prison. Gusto mo pang makipag-ayos sa ad ko? Panaginip lang yan. Sa natitirang buhay mo. Sa bilangguan ka na lang mamumuhay. Weichi, bibigyan kita ng 3 minuto. Dumating ka na kasama ang mga tao mo, kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Yetsing Chen, aminin mo na ba ang kasalanan mo o hindi? Anong kasalanan ang mayroon ako? Kayong mga ito, walang pag-aalinlangan, hinulin niyo ako. Walang ebidensya, walang proseso, gusto ninyong akong parusahan. Ganito ba ang pagpapatakbo ng inyong Gujian Prison? Alam ba ito ng inyong pinuno, si Kixinglan? Ito ay maliit na sangay lamang ng Yudu Prison. Si Ginoong Kitsinglan, hindi niya sakop ang lugar na ito. Ngunit ikaw ay taong personal na ipinadala ng Yinlong Group. Sa puntong ito pa lamang, sapat na upang hindi ka na makalabas pa. Maniniwala ako na hindi magtatagal ang mga tao mula sa Yinlong Group ay personal na darating para ilabas ako. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matapang ka pa rin. Mga tauhan, parusahan siya. Maglalagay kayo ng parusa sa akin ng pribado. Ang inyong pinuno, si Kixinglan. Kung malaman niya, baka balatan niya kayo ng buhay. Nagbabanta ka pa sa akin? Sasabihin ko sa iyo, sa loob ng Gujian Prison, kahit dragon ka, kailangan mong yumuko. Kahit ikaw ay isang mandirigma na antas ng Diyos. Kailangan mong ibaba ang iyong ulo sa hapon. Ginoong, may problema. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? May dumating na grupo ng mga abogado sa labas. Daang-daan silang tao. Nagpakilala sila bilang legal department ng Yinlong Group. Bata, ngayon siguradong wala ka ng pag-asa. Ang Yinlong Group, ngayon ay gustong ibagsak ka hanggang sa kamatayan. Kapitan, maraming mahalagang tao mula sa headquarters ng Gujian Prison ang dumating sa labas. Mukhang dumating din ang pinuno. Halika, samahan mo akong salubungin sila. Mga kagalang-galang. Bata, hintayin mo ako. Babalikan kita pagkatapos. Hindi na kailangan, narito na ako. Ang lakas ng loob mo. Pinuno, itong maliit na bagay na ito. Bakit pa kayo nag-abala? Na personal na pumunta rito? Ikaw ba ay sawa na sa buhay? Kahit siya ay hinawakan mo. Pinuno, hindi ko maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Sino ba talaga ang tinutukoy ninyong siya? Pagpugay sa guro. Si Kitsinglan ay hindi mahigpit sa pagdisiplina sa mga nasasakupan. Pakiusap, parusahan ng guro. Pinuno, baka nagkakamali kayo. Ang batang ito ay taong espesyal na hiniling ng Yinlong Group na hulihin. Magpakita ng kawalang-galang sa guro. Naghahanap ka ng kamatayan. Siya ang tagapagtatag ng Yinlong Group. Siyempre, kung ihahambing ito sa kanyang ibang pagkakakilanlan. Hindi ito ganong mahalaga. Siya ang guro ng akademya, ang dakilang guro na nagugo. Sa napakarang mandirigma ng China. Kahit ako at si Supreme Honge, kapag nakita siya, kailangan naming magpakita ng paggalang at tawaging guro. Ngayon, sa harap ng inyong pinuno, si Kixinglan, gusto mo pa rin ba akong parusahan? Pakiusap, patawarin ako, dakilang guro. Ako ay isang hangal na tao. Patawarin po ninyo ang inyong lingkod. Humayo ka at magtungo sa silid ng parusa. Opo, opo. Master, ang handaan para sa pagiging estudyante ni Shen Yuyao. Isang oras na lang at magsisimula na. Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba ang meron sa asawa ninyong ito? Ginaganyan niya kayo. At gusto pa rin ninyong gawin siyang estudyante. Panahon na para tapusin ang pag-ibig na ito. Shen Yuyao, sana magustuhan niyo ang handog kong ito. Shen Yuyao. Mahinahon ang master, ngunit ako, bilang ete mo, ay hindi magiging mahina ang loob. Ihanda ang mga bagay-bagay. Sa handaan ngayong gabi para sa pagiging estudyante ni Shen Yuyao, gagawin ko siyang pinakamalaking katawa-tawa. Ayon sa alamat, noong nagtuturo pa ang guro sa akademya, hindi siya kailanman kumuha ng estudyante. Ngayon, kukunin niya si GNG, Shen, bilang kanyang personal na estudyante. Ipinapakita nito ang pambihirang talino ni GNG, Shen, at ang pagpapahalaga ng guro sa kanya. Ngayon, ang mga pinakamakapangyarihan sa Huaxia, sa isang banda o iba pa, ay nakatanggap ng gabay mula sa guro. Si GNG, Shen ay napakatalino. Kaya sa hinaharap, tiyak na may pwesto si GNG, Shen, sa posisyon ng pinakamakapangyarihan sa Huaxia. Salamat sa inyong magandang salita. Sisikapin ko pa ng higit sa hinaharap. Ang aming pamilyang Shen ay naging mahina sa martial arts sa loob ng 100 taon. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon para umangat. Tunay ngang pinagpala ang aming pamilyang Shen. Tita Shen, mali po ang sinabi ninyo. Anong pinagpala ang Shen? Talagang si Ate Yuyao. Ang may pambihirang talino at walang katulad na kagandahan. Kaya kahit na may interes ang guro kay Ate Yuyao, iyon ay natural lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Nanay, tama si Abing. Hindi imposibleng walang ganoong kahulugan ang guro. Sa tingin ko, kung magiging mag-asawa ang ate at ang guro, ito sa hinaharap, ay tiyak na magiging isang magandang kwento sa Huaxia. Ngunit, noong pumunta ako upang makita siya, napakalamig niya sa akin. Iyon ay dahil sa walang kwentang si Yitzing Chen, na patuloy na ayaw makipaghiwalay sa at. Ang guro ay may pag-alala, kaya siya sinadyang lumayo sa iyo. Sa tingin ko, dapat pagkatapos ng handaan, pumunta ka agad sa opisina ng sibil, at makipaghiwalay kay Yitzing Chen. Tama, ang paghihiwalay kay Yitzing Chen ay dapat agad na malutas. Ang araw ng iyong pagsasama sa guro ay malapit na.
Sandali lang po. Kapag dumating na ang guro, sisimulan na ang handaan. Shen Yuyao, gusto mo pang maging estudyante ni Guro? Pangarap lang yan. Senior Waning, bakit ikaw lang ang pumunta? Senior, tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Anong klaseng tao ka ba? Kinakansela ang handaan para sa pag-aral ngayon. Sinumang, makipagkaibigan sa babaeng ito. Kalaban ko na si Waning. Dakilang guro, talaga bang hindi mo na kukunin si Shen Yuyao bilang estudyante? Hindi mo yan pwedeng gawin. Gusto kong makita si guro. Narito ang numero ni Guro. Kung may lakas ka ng loob, tawagan mo siya ngayon din. Ang pag-aaral ko sa kanya ay kagustuhan ni guro. Anong karapatan mo? Sa 3 taong pagtago ni Guro, lahat ng kanyang gawain, ay ako, si Waning, ang naasikaso. Sabi mo, may karapatan ba ako? Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Umalis na kayo. Umalis na tayo. Siya ang unang babaeng mandirigma. Nang huwatya, si Waning, libo-libo na ang taong napatay niya. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganito. Alis kami. Huwag kang umalis. Ano na ang gagawin natin? Mandirigmang Waning, mula ngayon, ikaw at ang ate ko ay magkaklase na. Bakit pa kailangang mag-away? Bigyan mo na lang ng konting respeto ang ate ko. Respeto. Ang karangalan ko, nakuha ko sa digmaan sa bawat laban. Sino ba si Shen Yuyao? Pareho ba kami? Nakuha lang niya ang pabor ni Guro, kaya ganyan ang estado niya ngayon. Waning, huwag kang magmalabis. Kahit anong balak mo. Ngayong araw na ito, pinahiya mo ang aming pamilyang Shen. Ang bagay na ito, kailangan mong ipaliwanag sa akin ng maayos. Shen Yuyao, isang malaking biyaya na. Napansin ka at gustong turuan ni Guro, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. At nasaktan mo ang kanyang puso. Ito lang ang masasabi ko. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Ete, ang ibig sabihin ba ni Mandirigmang Waning? Hindi ba halata? Maliwanag na siguro. Ay galit kay At Yuyao. Dahil hindi siya nakipaghiwalay kay Yetsing Chen, yung lalaking yon. Si Ginoong Waning, binabalaan niya si At Yuyao. Napakasama ng taong yon. Kahit wala siya, pinahiya niya. Ang pamilyang Shen, Yuyao, bukas, kahit talian mo siya. Gagamit ng patalim, pipirmahan pa rin ng lalaking ito ang kasunduan sa paghihiwalay. Patawarin mo ako, Guro. Ako si Waning ang nagpasya na. Sa ang seremonya ng pagiging estudyante ni Shen Yuyao. Handa akong tumanggap ng parusa, Guro. Sige na. Ang mga susunod, hayaan na lang natin. Hindi ba yan si Yetsing Chen, yung walang kwenta? Dapat nasa kulungan siya ngayon, di ba? Bakit siya kasama ni Waning, ang mandirigma? Aba, ikaw talaga, Yetsing Chen. Nagpapanggap ka sa harap ng anak ko, tapos ngayon, bigla ka na lang. Nakipagkaibigan kay Ji Waning? Nay, hindi pwedeng ganon na lang to. Pupunta tayo kay Yetsing Chen. Ngayon din para maningil. At Yuyao, kailangang ipaglaban ka ng guro ngayon. Ana, Yetsing Chen, tumigil ka. Yetsing Chen, ikaw ay taksil at walang utang na loob. Isang gagong walang hiya. 3 taon na ang nakalipas, malubha kang nasugatan at nawalan ng malay. Lolo ni Yuyao ang nagligtas sa'yo mula sa labas. At ipinagkaloob pa sa'yo si Yuyao. Pero ikaw, paano ka gumanti? Sa aming pamilyang Shen, nararapat ba yon sa amin, kay Yuyao? Nagpapasalamat ako sa pagligtas ng lolo. Pero sa tingin ko, sa mga nakaraang taon, sapat na ang nagawa ko para sa pamilyang Shen. Sa aspetong yon, wala akong konsensya. Yetsing Chen, ikaw ay isang bagay na walang silbi. Araw-araw, yung tirador mo lang ang inaasikaso mo. Wala kang ng regular na trabaho. Nagampanan mo ba kahit konting tungkulin bilang asawa? Hindi ko inakalang ganoon ang tingin mo sa akin palagi. mali ba si At Yuyao? Ikaw, parang putik na di maahon sa peder. At bakit ka pa nagpapakapilit kay Ate Yuyao? Kung hindi dahil sa pagiging makulit mo kay Ate Yuyao, hindi sana kinansela ng guro ang handaan para sa pagiging estudyante. May utang na loob ako sa pamilyang Shen. Kung sila ang magsalita, iisin ko na lang. Pero ikaw, isang hamak na insekto. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Ate Yuyao, sinaktan niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Yetsing Shen, tama na yan. Maaaring masakit ang mga sinabi ni Xubing. Pero lahat yon ay totoo. Di mo ba nakikita ang sarili mo? Pinaghirapan kong maging estudyante ng guro. Ikaw naman, wala kang nararating, walang pangarap sa buhay. Wala akong pangarap. Dati, pangarap ko ang alagaan ka. Alagaan si Lolo. Ikaw naman, para sa kapangyarihan at ambisyon. Naging paninda mo na ang pag-aasawa. Talagang matigas ang ulo. Siguro, hindi ko dapat pumayag noon. Napakasalan ka alinsunod sa hiling ni Lolo. Alam mo ba kung bakit ka tinanggap ni Master bilang estudyante? Siyempre, alam ko. Dahil sa aking talento. Dahil ako ang Ancient Saint Body. Dahil isa akong henyo sa martial arts. Matagal nang humina ang Shen family. Aminado ako. Ang pagiging estudyante ni Master ang daan. Para maging malakas. Kaya ang paghihiwalay natin, wala akong nakikitang mali. Yitsing Chen, ikaw, isang lalaking tagalabat luto lang sa bahay. Magiging pabigat lang kay ate balang araw. Kung ako sa'yo, maghiwalay na lang kayo ng kusa. Ano pang pakikialam mo? Anong alam mo?
Akala mo ba tinanggap ni Master si Ed? Dahil talagang talentado siya. Ang talento niya sa martial arts, pilit lang pinanday. Sa totoo lang, siya ang tunay na. Tama na. Maririnig niya ang gusto niyang marinig. Pagod na ako, alis na tayo. Tumigil ka, Yexing Shen. Akala mo ba talagang mahal ka ni Wan Ning? Wala kang talento, wala kang katayuan. Wala kang identidad. Akala mo ba napakagaling mo? Napakakisig mo. Siya, isang mataas na war goddess. Paano kanya magugustuhan? Wala ka ba talagang pagkilala sa sarili mo? Isang laruan ka lang para kay Lady Wan Ning. Kapag nagsawa na siya, itatapon ka niya na parang basura. Yun pala ang tingin mo sa akin. Malalaman mo rin kung sino talaga. Ang walang pagkilala sa sarili. Kung isang ordinaryong babae ang pinakasalan mo, at tahimik na mamuhay, baka iginalang pa kita. Pero ngayon, nagsisipsip ka sa mayayaman, naging alila ka pa ng iba. Sa tingin ko, tama ang desisyon kung hiwalayan ka. Talaga nga, lalaking umaasa lang sa babae para mabuhay. Ete, hayaan mo na siya. Baka naman, ikinagagalak pa niya yon. Shen Yuyao, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay? Siyempre, alam ko. Hindi ko agad hiniwalayan ang lalaking ito. Katawa-tawa. Si Ginoong Yi ang pinakamahusay na lalaki sa mundo. Pero ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Lady Wan Ning, malakas ka nga sa martial arts, pero kailangan kong sabihin. Ang panlasa mo sa lalaki, talagang hindi maganda. Si Yixing Shen, sa aming Shen family. 3 taon siyang nakitira ng libre. Anong klaseng tao siya? Hindi ko ba alam? Lady Wan Ning. Kahit pumili ka ng lalaking alaga, di dapat desperadong desperado. Sa tingin ko, si Yixing Shen kahit itapon sa kalsada, walang babae na lilingon sa kanya. 3 taon na mag-asawa, magkasama araw-araw. Si Yixing Shen ay isang lalaking walang nagawa. Bigyan kita ng maliit na payo, parang malagkit na kending papel siya. Kapag dumikit sa'yo, magsisisi ka tulad ko. Bigyan din kita ng payo, kung di mo makamtan. Ang kapatawaran ni Jiye, hindi ka tatanggapin ni Guro. Ano na sinasabi mo, Yuan Ning? Huwag mo siyang itangi dahil lang alaga mo siya. Pinawalang saysay mo ang handaan ko para sa pagtanggap sa akin. Hindi ka ba natatakot magalit siguro? Pwede kang magreklamo kay Guro. Nakatira siya sa presidential suite sa itaas. May malaking regalo pa siya para sa'yo. Hindi mo ako niloloko. Sa tingin mo ba, kailangan kitang lokohin? Huwag kang mag-alala, tutulungan ka talaga ni Guro. At kapag nakita mo na si Guro, ipaliwanag mo ng mabuti. Sabihin mo sa kanya, hindi ikaw ang ayaw makipaghiwalay kay Yixing Shen. Siya ang ayaw. Naiintindihan ko na, Ma. Walang pahintulot ni Guro. Patay ang makapasok ng walang paalam. Ako si Shen Yuyao ng Shen family, magiging estudyante ni Guro. Pakiusap, ipaalam ninyo ako. Walang utos ni Guro, walang makakapasok. Guro, ako si Shen Yuyao. Pakibuksan naman po. Papasukin niyo na ako. Shen Yuyao, bakit siya nandito? Sige na nga. 3 taon na, panahon na para tapusin ang palabas na ito. Pasok. Ang likod na ito, parang si Yexing Shen. Umupo ka. Ano nang kailangan mo sa ganitong oras? Kung tatanggapin mo akong estudyante, gagawin ko ang lahat. Kahit magsilbi bilang katulong paghain ng saa at tubig. Magaling ang kakayahan mo. Marami sa labas ang gustong kumuhang estudyante sa'yo. Bakit ako pa ang gusto mong maging guro? Dahil sabi nila, ikaw ang pinakamalakas sa buong Huago. Ako si Shen Yuyao. Ang guro ko dapat ang pinakamalakas. Pakiusap, tanggapin mo ako. Shen Yuyao, ngunit alam mo ba? Ang pinakamalakas sa Huago na nakatayo sa harap mo ay siya rin. Asawang duwag at walang kwenta sa paningin mo. Gaano ba talaga kahalaga sa iyo ang maging malakas? Kung mamumuhay lang ako ng walang kaganapan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Handang isakripisyo ang lahat ng hadlang sa harap ko. Kasama na ang aking pag-asawa. Yun pala ang karaniwang buhay na pinapangarap ko. Sa mata niya ay napakawalang halaga. Sige, ibibigay ko sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na estudyante. Salamat, guro. Sinabi ng ate kong estudyante. Magbibigay ka raw ng malaking regalo. Ano iyon? Wala ka bang gustong sabihin? Salamat, guro. Di ko inakala pati to. Inayos mo. Sa pagharap mo lang. Kahit ayaw na ayaw ni Yexing Shen. Pipirma at pipirma siya sa kasulatan ng diborsyo. Nawala na ang pabigat na si Yexing Shen. Makakapokus na ako sa pagsunod sa'yo. Para maabot ang pinakamataas na taas. Para sa iyo, pabigat lang ba talaga siya? Di naman pabigat pero di na siya makasabay. Sa akin, tiyak na magiging malakas ako. At ordinaryo lang siya. Wala siyang maitutulong.
Ang kinabukasan namin, magiging estranghero na lang. 3 taon kayong magkasama. Wala ba talagang naging pagmamahal? Siguro meron, pero napakaraming pagkabigo. Lahat ng nararamdaman. Sa 3 taon ng kanyang pag-asa sa akin. Unti-unting nawala. Kung ayaw mo, guro. Hindi ko na siya makikita kailanman. Ang relasyon niyong dalawa, wala akong pakialam. Tama. Tulad mo, guro, na napakataas. Parang Diyos, paano ka maiinggit sa isang karaniwang tao? Huwag kang magpakalabis. Guro at estudyante lang tayo. Maging maingat ka sa iyong lugar. Opo. Bakit laging nakamaskara, guro? Pwede ko ba ang makita ang itsura mo? Tahimik ang guro. Iisipin kong pumapayag ka. Lumampas ka na. Nagkamali po ako, guro. Parusahan ninyo ako. Dalin mo ang kasulatan ng dibosyo mo at umalis ka. Opo. Pasok. Boss, malapit na ang kaawan ni Lolo. Inutos mo dati, mula sa Hidden Dragon Crew, kumuha ng order na 10 bilyon, bilang regalo kay Lolo Shen. Ero, diborsyado ka na ngayon kay Ginang Shen. Totoo pa ba ang kontrata na 100 bilyon? Noong nakaraang labanan, malubha akong nasugatan at nawalan ng malay. Si Lolo Shen ang nagligtas sa akin, kaya ang kontratang ito ay huling pasasalamat ko na sa kanya. Totoo bang binigyan tayo ng Shen Group ng kontrata na 100 bilyon? Siyempre naman, Tita Shen. At, ibibigay ang kontratang ito bilang regalo sa kaawan ni Lolo Shen. Regalo sa kanyang kaawan. Pero ngayon, lumala na naman ang sakit ni Lolo. Nasa ihip na siya. Itutuloy pa ba ang selebrasyon? Bakit hindi? Kahit anong mangyari. Kunin muna natin ang kontrata mula sa Yinlong Group. Tita Shen, para sa kontratang ito, ako ang nag-asikaso. Halos maputol na ang mga binti ko. Shen Meng, nakahanap ka talaga ng magandang manugang para sa ating pamilya. Sabi nga, mahirap ang sining, mayaman ang martial arts. Simula pa lang si Yuyao sa mundo ng martial arts. Kailangan niya ng pera. Narito ang nanay mo para magpasalamat sa iyo. Tita Shen. Ma. Huwag po. Hindi naman ako. Katulad ni Ting Shen, ang taong walang utang na loob. Bilang magiging manugang ng Shen family. Dapat lang ito. Abing, salamat pa rin sa iyo. Pagkatapos makuha ang kontrata, ikaw at si Shen Meng ay dapat nang magpakasal. Salamat, Tita Shen. 3 taon. Sa wakas, nakuha ko na si Shen Meng sayang. Kung hindi dahil sa pagsingit ni Tsing Chen. Siguradong akin na si Shen Yuyao. Ang napakagandang babaeng iyon. Anong inisip mo? Wala. Iniisip ko lang. Si Tsing Chen. May asawa ng kagandahan tulad ni Ate Yuyao. Pero tamad pa rin. Araw-araw. Walang ginawa kundi magpakasasa. Huwag mo nang banggitin ang malas na yon. Ang lalaking sinasabi mo ang nagbigay sa inyo ng kontrata. Ang malas na sinasabi mo ang nagbigay sa inyo ng kontrata na 100 bilyon. Si Kuya Abing ang nasa business department ng Yinlong Group. Si Kuya Abing ang nagpursige para makuha ito. Anong kinalaman mo? Ako. Hindi pa ako nakakita ng taong ganito kapal ang mukha. Nagmamagaling. Nakakainis ka, naghiwalay ka lang kay Yuyao. Tapos ang manugang kong lalaki, nagdala ng bilyon-bilyong order sa Shen. Sinasabi mo bang hindi ka malas? Ano ka? Tsing Chen, walang kwenta ka. Bakit mo inaangkin ang lahat ng credit? Gusto mo bang makuha ang lahat ng walang ginagawa? Kaya nga, iniwan ka ni At Yuyao. Abing. 3 taon siyang biyanan ko, okay lang kung ako ang sasabihan niya. Pero ikaw, sino ka para bastusin ako? At Yuyao, sinuntok niya ako. Yexing Shen, bakit mo siya sinuntok? Si Bing ang nagdala ng bilyon-bilyong order. Sa Shen, bayani siya ng pamilya namin. Tingnan mo ang sarili mo. 3 taon tayong mag-asawa. Ano ang naitulong mo sa pamilyang Shen? Labada at luto lang. Wala ka bang ibang kayang gawin? Kung may naitulong ka man lang sa amin. Hindi sana tayo naghiwalay. Wala akong naitulong. Sa tingin mo, paano nakuha ang ancient saint body mo? Sa tingin mo, paano nakuha na siya ng bilyon-bilyong order? Hindi mo naman sasabihin kinain ni Ed. Ang peking pills mo kaya naging genius siya. Nakakatawa. Magkano lang ba yang mga yan? Eto, bigyan kita. Sa 3 taon, kinain ni ate ang mahigit 1,000 pills. Sa black market, 200 milyon bawat isa. 200 bilyon lahat. Manghuhuthot ka ba? Yexing Shen, tumigil ka na. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo. Kung reasonable, ibibigay ko. Para sa hirap mo. Sa pamilya namin sa mga nakaraang taon. Shen Yuyao, hindi ka maniniwala sa sinasabi ko. Maniniwala ka lang sa gusto mong paniwalaan. Tita Shen, mukhang nabaliw ito.
dahil hiniwalayan siya ni Ate Yuyaw. Pera. Wala. Tigilan mo na yan. Nandiyan ang pinto. Alis ka ba ng kusa? O palisin ka namin? Yitsing Chen. Mas mabuti pang umalis ka na. Huwag mo nang guluhin si Ed. Hiwalay na kayo at bukod pa doon. Nasa piling ka na ni Lady Wanning. Naging alaga mo na siya. Bakit mo pa ginugulo si At? Hindi ako nandito para makipagtalo. Ngayon, dumalo ako para kay Lolo. Gusto mo lang makita si Lolo? Sino ka? Mayroon ka bang daladalang mikrobyo? Mangarap ka na lang na makita si Lolo. Ixing Shen, pag-asawa tayo noon. Ayokong magkagulo, nandyan ang pinto, umalis ka na. Huwag mo kaming pilitin na kumilos ang pamilya Shen. Sa kaarawan ni Lolo, dadalhin ko ang kontratang bilyon-bilyon bilang regalo. Sana sa oras na yon, may sapat kayong lakas ng loob. Naitakwil ako sa pintuan. Ed, tingin ko itong si Yitsing Chen. Hindi talaga siya mabuting tao. Baka sakali. Gusto niyang gumulo sa kaarawan ni Lolo. Hindi ako sigurado kasi dinulungan siya ni Lolo 3 taon na ang nakalilipas. Ate Yuyaw, hindi mo kilala ang ganitong klaseng tao. Pinilit mo siyang makipaghiwalay, siguradong galit na galit siya. Tama, ilang araw lang ang nakalipas. Sinusula niya si Ginong Wanning. Naguluhin ang iyong handaan sa pagiging estudyante. Ate, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Malapit ako sa mga taga-seguridad ng Yinlong Group. Papaluin ko siya, at magiging maamo na siya. Sage A. Bing, sa'yo na ito. Elving, si Ixing Shen ay isa lamang. Karaniwang tao, huwag kang magpakalabis. Ate, huwag kang mag-alala, bibilanggo ko lang siya ng ilang araw. Pagkatapos ng kaawan ni Lolo Shen, pakakawalan ko na siya. Mabuti naman. Naniniwala ako sa iyo. Itong si Yitsing Chen. Paulit-ulit akong inilalagay sa kahihiyan, ngayon, siguradong. Malalagot siya. Yitsing Chen, tumakbo ka pa. Mukhang kulang pa ang paglilinis ng inidoro ni Chu nitong mga nakaraang araw. Kailangan bang kumilos ang mga tao ng Yinlong Group para sa ganitong maliit na tao? Kung ikaw ang kikilos, masyadong mababa. Hindi na. 3 taon ako sa pamilya Shen, matagal ko nang tiniis itong lalaking ito. Ngayon, tamang-tama para pagbuntungan ko ng galit. Yitsing Chen, alam kong nandiyan ka. Lumabas ka na. Huwag kang magpanggap na patay. Kung hindi ka lalabas, sisirain ko talaga ang kotse. Tingnan ko itong kotse. Hindi naman sa iyo ito. Kung masira, hindi mo rin kayang bayaran. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka palalabas, sisirain ko na talaga. Hayun ka, Yitsing Chen. Niloloko mo ako, ha? Ngayon, wala si Ginoong Wanning. Tingnan natin kung ano ang ipanlalaban mo. Malakas pala itong gagong ito. Ano pang hinihintay ninyo? Suntukin ninyo. Malaki ang binayad ko sa 2 ito. Paano ito possible? Anong ginagawa mo? Huwag kang magastang ganyan. Sasabihin ko sa'yo. Ako ay mula sa Yinlong Group. Kung ako'y iyong lalapastanganin, ikaw ang magdudusa. Sasabihin ko sa'yo, ako rin ay mula sa Yinlong Group. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay mula sa Security Department ng Yinlong Group. Si Shenming ba ang nagpadala sa'yo? Narito na ang mga tauhan ko. Kung may lakas ka pa ng loob. Sigurado ka ba na sila ay iyong mga tauhan? Kung hindi akin, sa'yo kaya. Lahat ng miyembro ng Yinlong Group, sirain ninyo ang kanyang mga buto at itapon sa labas upang pakainin sa mga aso. Sigurado ka bang ako ang babaliin at hindi ikaw? Nasa bingit ka na ng kamatayan, ngunit ganyan pa rin ang asta mo. Yetsing Chen, alam kong magaling kang lumaban. Ngunit, may tiwala ka bang kayang hapin ng mag-isa ang buong Yinlong Group? Tanga. Lahat ng miyembro ng Yinlong Group, tandaan ninyo ang mukhang ito. Kapag nagbigay ako ng utos, papatayin ko siya ng walang libingan. Yetsing Chen, ito ang kapalit. Ang paulit-ulit mong paglapastangan sa akin. Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Sabihin mo, Hindi mo dapat ako nilapastangan. Ako ay mula sa Yinlong Group. Ang mga ito ay maliit na bahagi lamang ng aking mga tauhan sa Yinlong Group. Ang Yinlong Group, bawat isa sa amin ay may laway. Na kayang lunurin ka, ngayon ay natatakot ka na ba? talagang napakarami. Ngayon ka pa natakot, huli na ang lahat, sasabihin ko sa'yo, ang bawat isa sa mga ito, na aking kapatid ay isang dalubhasa. Hindi tulad ng iyong mahinang kasanayan, kayang-kaya kitang durugin. Parang langgam lamang. Kung ganito, huwag ka nang magsalita ng marami. Subukan natin ang ating lakas. Sige, ikaw ang may gusto nito. Lahat ng tao, makinig. Durugin ninyo ang kanyang mga buto. Bingi ba kayo o ano pa? Galaw, kailangan ko pa bang ulitin? Bingi ba ang mga tenga ninyo? Boss.
Tsubing, ang lakas ng loob mo. Boss Ninger, bakit kayo nandito? Yetzing Chen, alam mo palang nandito ang aking boss, kaya nilagyan mo ako ng bitag. Hindi ba? Ikaw ang may kasalanan. Tsubing, simula ngayon, ikaw ay tinanggal na sa Yinlong Group. At, imbestigahan ng grupo ang iyong mga issue sa pananalapi. Boss Ninger, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ako ay espesyal na tinanggap ng Big Boss. Pumayag ba ang Big Boss sa ginagawa mo? Isang linggo ka na naglilinis ng kubeta. Wala ka pa rin natutunan. Sino ba ang inaway mo? Hindi mo alam? Sino ang inaway ko? Ang pagtatanggal sa iyo ay utos mismo ng Big Boss. Umalis na tayo. Yetzing Chen, walang hiya ka. Hindi kita palalampasin. Ang pamilya Shen, talagang nasa tuktok ng tagumpay. Alam mo ba? Ngayon ay kaawan ni Lolo Shen. Ang Yinlong Group ay magbibigay ng 10 bilyong kontrata bilang regalo. Matagal ko nang narinig ang kaawan ni Lolo Shen. Ang Yinlong Group ay magbibigay ng regalo? Talaga? Isang karangalan. Ang pamilya Shen, talagang lahat ay natatanging tao. Sigurado ako, sa loob ng 10 taon, ang pamilyang Shen ang magiging pinakamakapangyarihan sa Zhongzhou, ang trono ng unang pamilya. Salamat sa papuri. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking magiging manugang na si Tsubing. Siya ang nagtrabaho para sa aming pamilya Shen upang makuha ang 10 bilyong kontrata. Talagang may kakayahan sa murang edad. Dumating na ang Northern King, si Hongye, ang kataas-taasang pinuno. Ano? Si Kitsinglan, ang kataas-taasang pinuno ng Huaguo. Dumating ang Northern King. Ano? Ang kataas-taasang pinuno ng Huaguo. Dumating din si Northern King Hongyi, ang pamilyang Shen. Ano ba talaga ang koneksyon nila? Hindi pa ninyo alam, ang et ko ay ang huling estudyante ng dakilang guro ng Huaguo. Ang dalawang kataas-taasang pinuno ng Huaguo, tiyak na dumating. Dahil sa respeto sa aking et, Nakita na namin ang dalawang kataas-taasang pinuno. nakita na namin si Miss Shen. Kami din ay nais. Kunin si Miss Shen bilang estudyante, ngunit sino ang mag-akala na naunahan kami ng guro? Salamat sa inyong dalawa. Tuloy po kayo rito. Bakit nandito ang gago na ito? Siguro ay sumama siya sa dalawang pinuno. Yetzing Chen, ikaw na walang kwentang manugang. Dito ka ba pwedeng pumunta? Kaarawan ni Lolo, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ito ay handaan ng pamilya Shen. Ang mga nandito ay pawang. Mga boss na ang halaga ay 10-10 milyon. Dalawang kataas-taasang pinuno ng Huaguo ang dumating. Ikaw, isang lalaki. Nandito ka ba para ikahiya ang pamilya Shen? Yetzing Chen, binabalaan kita. Ngayon ay ang araw ng pamilya Shen na pirmahan ang 10 bilyong kontrata sa Yinlong Group. Kung magkakagulo ka, magsisisi ka. Narinig ko, ito ang walang kwentang manugang ng pamilya Shen. Hindi ba? Itinakwil na siya ng pamilya Shen? Bakit nandito ulit? Siyempre, nakuha ng pamilya Shen ang 10 bilyong kontrata ng Yinlong Group. Sino ang hindi mag-ingit? Yung lalaking yan, malamang pinagsisisihan na niya ang lahat. Malaki ang utang na loob ko sa matandang Ginoo. Narito ako ngayon upang magbayad ng utang na loob. Huwag niyo akong pilitin na putulin ang ating relasyon. Isang basura lang naman yan. Kahit putulin ang relasyon, basura pa rin yan. Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Dahil sa matandang Ginoo, patawarin kita ngayon. Kung may susunod pa, huwag mo akong pilitin na maging walang awa. Mga tao, ipalabas ninyo siya. Sino ang maglalakas loob na palisin si Ginongi? Diyos sa waning, bagaman ikaw ang senior na kapatid ng aking et. Ngayon ay isang pamilya namin Shen ang usapan. Wala kang pakialam. Binibining Shen, bago ka magsalita. Matuto kang makipag-usap sa mga makapangyarihan, lalo na sa mga tulad kong makapangyarihan. Diyos sa waning, pakiusap din sa'yo. Igala mo ang aking pamilya. Kung gayon, pakiusap sa iyong pamilya, matutong rumespeto kay Ginongi. Ikaw, Yetzing Chen, kailangan mo bang magtago sa likod ng babaeng ito? Kailangan mo bang maging palamunin? Di ba pwedeng magkaroon ka ng sariling karera? Walang kwenta. Hindi ko akalain na ganoon ang tingin mo sa akin. 3 taon na tayong kasal. Alam mo ba ang sinasabi sa labas tungkol sa akin? Nag-asawa ng isang basura. Basura. Ikumpara kita sa at ko, syempre basura ka. Ang at ko ngayon ay isang direktang alagad ng dakilang guro. Ikaw naman, isang lalaking laging nagtatago sa likod ng babae, isang lalaking hindi kailanman maglalakas loob na tumayo. Shen Yuliao, talaga bang kilala mo ako? Kung sasabihin kong ikaw, pati ang buong angkan niyong Shen ay akin lang binigay. Maniniwala ka ba? Hindi ka maniniwala. Maniniwala ka lang sa gusto mong paniwalaan. Talagang hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas ng loob mo. Gusto mong makita ang aking lakas ng loob. Kung tatanggapin ako ng dakilang guro bilang estudyante, gagawin ko ang lahat. Kahit maging katulong, maglilingkod ako ng saa at tubig. Huwag, dakilang guro, maraming kaaway to, delikado. Hindi pa humuhupa ang alingaw ng digmaan noon. Maraming kaaway. Ang naghahanap sa'yo. Ano? Hindi mo ba ipapakita sa akin ang iyong lakas ng loob? Nasaan na? Kung wala ako, hindi ka nga mabubuhay. Di mo na kailangan mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala. Siyempre, di ko kailangan mag-alala. Sa huli, maaari ka pa rin umasa sa iyong itsurang pambabae para maging palamunin ng iba. Diyos sa waning, bagaman inaamin ko, malakas ka talaga sa martial arts, ngunit kahit ang et ko ay ayaw sa lalaking yan, ikaw naman itinuturing mo siyang kayamanan. Gusto mo bang mamatay? Kayong dalawa, huwag ninyong sirain ang inyong relasyon dahil kay Yitzing Chen na basura. Sa palagay ko, Diyos sa waning, malamang din siya'y nadaya. Nang walang kwentang si Yitzing Chen. Halos oras na. Magsisimula na ang handaan, upo na tayo. May sasabihin pala ako. Dito, ang mga upuan, ay ayon sa halaga ng handog. Ang war god na si Wanning, sa harap pwede. Ikaw, tagasunod lang siya.
Siya sa harap, ikaw hindi. Abing, ang pamilya Shen naman. Hindi ganoon kami. Ngayon, dahil kay War God Waning, baka gusto mo. Tumayo ka na lang sa gilid at manood. Bisita kayong lahat, paano tatayuan? Ganito na lang, tumahol ka, magwagwag ka ng buntot. Bigyan kita ng bangkito sa labas. Ano, ayos ba? Mukhang kulang pa ang leksyon sa'yo. Tita Shen, sinaktan niya ako. Tulungan mo ako. Yitzing Shen, Abing, kanya-kanya tratuhin. Kawawa ka. Yang walang kwenta, dati sa amin. Ang tira-tira lang kinain mo. Ano pinagkaiba sa aso? Dati, dahil kay Yuyaw, tinawag kitang ina. Sa susunod, huwag kang magtaka kung ano gawin ko. Yixingshen, sa nanay ko pa? Isipin mo, bakit? Lahat tinatawanan ka? Dahil ibang mundo ka? Dahil kay Waning ka sumasama? Ano mapapala? Katawa-tawa ka lang. Tingnan mo sila, para kang clone sa paningin nila. Clone? Sa'yo rin ba, clone ako? Hetong 10 milyon, magnegosyo ka. Mag-asawa ng ordinaryong babae, mamuhay ng maayos. Kompensasyon ko na yan sa'yo. Hindi ko kailangan niyang pera. Yixingshen, tanggapin mo na ang katotohanan. Walang kakayahan, umaasa sa iba, maiiwan ka rin. At si Waning, sino siya? Isang war god na walang awang. Akala mo ba? Madali siya. Kapag nalaman niyang nanloloko ka. Alam mo mangyayari sa'yo. Huwag kang mag-alala sa mangyayari sa akin. Pagkatapos kong iabot ang regalo, alis na ako. Ang pamilya Shen, hindi namin kailangan yan. Kunin mo o huwag, magsisimula na ang handaan. Lahat, maupo na. Mas mahal ang handog, mas harap ang upuan. At ikaw, lalaki, mas mabuti pang. Lumuhod ka na lang sa sulok. Ang inutil, ano ba ang gusto mong gawin? Bumaba ka na. Gusto mo na namang maggulo? Nagbigay ako ng 10 bilyong regalo. Saan ako dapat umupo? Nakakatawa ka. Pwede na yung pagpapakite mo. Pero yung pagpapanggap mo malaki. Sino ang maniniwala sa'yo? Ako, naniniwala. Bumaba ka na. Nakakahiya ka. Hindi pa sapat. Yixingshen, sobrang disappointed ako sa'yo. Kung totoong nagbigay ka ng 10 bilyon, ang net worth mo ay trilyonaryo na. Kung totoo yan, nandito ka pa ba sa Shen family, naglalaba at nagluluto? Ang bata na to, talagang walang takot. Naiintindihan ko na kung bakit si MS Shen ay hiniwalayan ang taong to. Bakit wala pa ang mga taga-Yinlong Group? Sabi naman, ay magbibigay sila ng 10 bilyong order bilang regalo. Nga, baka naman ang kilalang Yinlong Group ay nagbabago ng salita. Hindi naman siguro. Tanungin natin si Shen Xiao. Hindi ba sinabi mo na ikaw ang nag-ayos ng 10 bilyong order ng Yinlong Group? Nga, hindi ba't ikaw ay nasa business department ng Yinlong Group? Tumawag ka nga ngayon at magtanong. Tita Shen, baka hindi mo pa alam. Tinanggal na ang taong to sa Yinlong Group. Tinanggal? Abing, totoo ba yan? Ita, huwag kayong maniwala sa kanya. Maraming trabaho sa Yinlong Group. Baka may inabutan lang. Eh di tumawag ka na. Nga, Tumawag ka. Tumawag ka. Bakit wala pa ang order ng Yinlong Group? Baka peke ang balita sa loob ng grupo. Sa tingin ko, kahit 1 milyong taon pa ang tawag niya. Hindi pa rin matatawagan. Gusto niyo bang makita ang regalo ko? Sige, ipapakita ko sa inyo. Malalaman niyo kung sino ang nagbigay ng 10 bilyong order ng Yinlong Group. Narito na ang 10 bilyong order ng Yinlong Group. Boss Wei, ma, ipakikilala ko sa'yo. Ito si Ginong Wei-Chi, si Boss Wei, pangalawang shareholder ng Yinlong Group. kumusta, Boss Wei? Boss Wei, dito po. Inihanda ng Shen family ang unang hanay para sa inyo. Hindi na kailangan. Hindi ako close sa Shen family. Narito lang ako bilang utos ng boss. Para kay Lolo Shen. Ito ang 10 bilyong order. Ang order na iyon ay galing sa Yinlong Group. Ibinigay ng misteryosong boss kay Lolo. Kailan pa nakilala ni Lolo? Ang ganoong kalaking tao. Bakit hindi ko alam? Kakadating lang ng balita. Si Lolo Shen ay ilang araw nang walang malay, nasa ICU ngayon. Ang handaan ng pamilya Shen ay para lang makuha ang order na bilyon-bilyon. Talagang naglalaro ng apoy ang pamilya Shen. Narinig ko, ikaw daw ang nag-ayos ng order na bilyon-bilyon ng Hidden Dragon Group para sa Shen. Sino ka ba? Anong karapatan mo? Pa magpanggap bilang boss? Ako. Ano ka? Inanggal ka na ng Hidden Dragon Group. Kapag narinig kong ginagamit mo pa ang pangalan ng grupo. Manloloko ka, babaliin ko ang binti mo. Abing, tinanggal ka nga ba sa grupo? Ano ba talaga ang nangyari? Kasalanan ng walang kwentang yon. Dinisenyo niya to. Nakakatawa. Handaan na wala ang may birthday. Anong handaan yan? Para lang sa order. Wala nang hiya. Shen Yuyaw. Ang bait-bait sa'yo ni Lolo ngayong malubha siya. Nandito ka pa, nakikipagbiruan sa kanila. Paano mo nagawa yon? Ako. Ipinapahayag ko, kanselado na ang order na bilyon-bilyon. Sino ka? Ang order ng Hidden Dragon Group. Kanselado lang basta. Boss Wei, kailan natin pipirmahan ang order? Pesensya, ang order ay para kay Lolo Shen. Bilang regalo, wala si Lolo Shen. Ay ako kunin na ng Hidden Dragon Group. Hindi ako makakapagbigay account sa boss. Alis na tayo. Ang pamilya Shen, ganoon pala sila. Umalis na kayo. Walang order, wala silang kwenta. Akala ko sumakay na ang Shen sa Hidden Dragon Group. Pero sa huli, sila rin ang nasaktan ng sarili nilang bato. Alis na. Huwag kayong umalis.
Shen Yuyao, sa ganyang ugali mo, paano ka tatanggapin ni Guro bilang estudyante? Yexing Chen, walang kwenta ka. Dahil sa'yo, kanselado ang order na bilyon-bilyon ng pamilya Shen. Saan ang ospital ni Lolo Shen? Dalhin mo ako. Yexing Chen, huminto ka. Walang utang na loob. 3 taon ka sa Shen. Kumain ng libre, walang pasasalamat. Sinira mo pa ang kinabukasan namin. Kahit aso. Kumakaway ng buntot. Mas masahol ka pa sa aso. Tita Shen, hindi siya karapat-dapat ikumpara sa aso. Kung hindi niya ako inisnan, hindi sana ako natanggal sa Hidden Dragon Group. Mas masahol pa siya sa aso. Ayos ka lang ba, Abing? 3 taon siyang biyanan ko, pinagmumura ako. Teka ko lang, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Para magsalita ka ng ganyan? Yexing Shen, wala ka ba? Kahit kaunting pagsisisi. Pagsisisi. Bakit ako magsisisi? Yexing Shen, aminado ako, mali ang pamilya Shen na itago ang kalagayan ni Lolo. Para makuha ang bilyon-bilyong kontrata. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng pamilya Shen? Para sa birthday party na to, para sa kontratang yon. Ngayon, dahil sa iyo, lahat yon nasayang. So ibig sabihin, kasalanan ko pa rin na ginamit niyo ang party ni Lolo. Para lokohin ang Yinlong Group at makuha ang kontrata. Anong ipagtatanggol mo? Kung hindi dahil sa naramdaman mo. Napilitan kang hiwalayan ang ate ko at galit ka. Kaya gusto mong magiganti. Marami na akong nakilalang ganyan, makitid ang utak. Gusto mo lang masira ang pamilya Shen. Huwag mong siraan si Jie, napakagaling niyang tao. Mali ba ako? Sinungaling siya, Taksil. Walang kwenta, basura talaga. Yung 3 taon na magkasama sila ng etiko, pinakamalaking kahihiyan yon sa buhay niya. Tama na, hanggang dito na lang. Shen Yuyao, bukas ng umaga, magkita tayo sa munisipyo. Sige, yan ang gusto ko. Yexing Shen, wala kang kinabukasan, putik ka. Shen Yuyao, binigyan ka sana ni Jie ng huling pagkakataon, pero sinayang mo. Bukas malalaman mo kung ano talaga ang nawala sa'yo. Sana huwag kang magsisi. Hindi ako magsisisi. Isang bagay lang ang pinagsisisihan ko. Dapat hindi ako nakinig kay Lolo at pinakasalan siya. Malapit nang magsara munisipyo, bakit wala pa yang basurang yon? Baka nagbago ang isip. Nakapirma na sa divorce papers. Takot pa ba siyang tumakbo? Tingnan mo, dinala ko na ang tiyampag. Sa palagay ko, gusto lang niya ng pera. Kaso, maraming tao dito, nahihiya siyang tanggapin ang pera ni Ate Yuyao. Ganyan siya. Mas mahalaga ang pride kahit hirap. Ganyan talaga siya. Tingnan mo, dumating na ba? Umuwi na kayong lahat. Talagang iba kapag nakakilala ng tulad ni GNG, Wani. Milyon-milyong kotse, kayang-kaya. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mag-isip ka na lang kung paano harapin ang financial review ng Yinlong Group. Yexing Chen, sa wakas, babagsak ka rin sa akin. Dati, umaasa ka sa pamilya Shen. Ngayon, umaasa ka na naman. Kay War God Waning. Hindi ka ba nahihiya? Kung ako ikaw, mas mabuti pang. Magpakamatay na lang. Nanay, hindi naman tama yang sinasabi mo. Baka nga masaya pa siya sa sitwasyon niya. Ang maging paborito ni War God Waning ay katumbas ng 20 taong pagpapagod. Nakakadiri talaga kapag naaalala ko. Alam kong matagal mo nang kilala si Waning. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Wala ka bang kahihiyan? Hindi ko alam kung sino ang nang maging. Paboritong estudyante ng guro ay agad na. Nagkulang sa mga sa taon. Wala nang saysay ang mga iyan. Tara na. Ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na. Sige na nga. Oras na para tapusin. Ang walang kwentang relasyong ito. Maligayang paglaya. Maligayang paglayan sa'yo. Maaari ka na ngayong magmahalan ng maayos ni Waning. Pero sayang, mukhang. Wala namang interes sa'yo ang guro. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabuti naman kung ganoon. Sige, alagaan mo ng mabuti si War God Waning mo. Paalam na. Anak, bakit ang bilis? Baka naman binigyan mo siya ng pera sa loob. Ete, malaya ka na talaga ngayon. Baka pwede ka nang magsimula sa guro. Hindi ko pa alam kung may gusto ba sakin ang guro. Paano naman wala? Nakalimutan mo ba? Siguro ang nagpirma kay Yexing Chen ng kasunduan sa diborsyo at wala siyang nakuha. Tiyak na. May gusto sa'yo ang guro. May kailangan ka ba? Guro, namimiss kita. Shen Yuyao, kakakasal lang ng diborsyo. Ang bilis mo namang maghanap. Ano ang kailangan mo? Guro, naparito ako para sabihin sa'yo. Kaya simula ngayon, maaari na tayong magsama. Pasanay. May iba ka pa bang kailangan? Guro, gusto ko ring magpasalamat sa'yo. Dahil pinamahan mo si Yexing Chen. Nang kasunduang ito at nailigtas mo ako.
Ang kasunduan sa diborsyo ay kanyang niladaan ng kusa. Hindi ko siya pinilit. Impossible. Kilala ko siya. Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Hindi po. Hubarin mo ang iyong damit. Guro, napakabilis naman ito. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ng guro na magubad ako? Hindi ba't dapat may suot na kasuotan sa pagsasanay? Hintayin kita sa ibaba. Baka may problema ang guro sa gabing bahagi. Hindi interesado sa babae. Guro, handa na ako. Maaari na tayong magsimula. Ang martial arts ay nangangailangan ng mahusay na pundasyon. Dapat sanayin mula pagkabata. Kung hindi ka ancient divine body, tiyak na hindi kita. Tuturuan. Guro, ano ang ancient divine body? Ang ancient divine body ay isang pambihirang talento sa martial arts, isang beses lamang sa 1,000 taon. Mayroong likas at nakuha. Ako ay likas na ancient divine body. At ikaw ay nakuha mong ancient divine body. Ngunit mula pagkabata ay mahina ang aking mga ugat, hindi ako makapagsanay. Paano ako naging ancient divine body? Ang akademya na naghubog ng hindi mabilang na malalakas sa huwago ay mayroong dating mahiwagang kayamanan. Tinawag na primal chow skill, gawa sa hindi mabilang na mga bihirang halaman at mineral. Na pinroseso. Kung may taong makakain ng higit sa 1,000 primal chow skill, maaaring maging ancient divine body. Ganun ang kasimple. Simple. Ang primal chow skill sa black market ay nagsisimula sa 2 bilyon. At mahirap makuha kahit may pera. 2 bilyon? Tiyak na hindi ako dahil dito. Sino ang gagastos ng 200 bilyon para sa akin? Ang taang sinasabi mo, ako yon. Sa loob ng 3 taon, ang kinain mong primal chow skill ay higit pa sa 200 bilyon. Baka. Si Xinchen, ang maitim na bilog na binigay niya sa akin, yun ba ang primal chow skill? Impossible. Siya na napakasakim, bakit niya ibibigay? Ang napakahalagang bagay sa akin. Tiyak na sobra lang ang iniisip ko. Sumasanay ka sa akin, ngunit nahahati ang iyong isip. Saluhin mo ang espada. Itaas mo ang espada. Masyadong mataas. Kung ayaw mong maghirap, huwag kang magsanay. Guro, hindi ako natatakot. Simulan na natin. Ang puwit mo ay napakataas. Ikaw ang pinakamagaling na talento. Ngunit pinakakulang sa utak na estudyante na kilala ko. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang Jade Maiden Sword Technique, angkop para sa mga babaeng magsasanay. Guro, ang iyong maskara. Guro, bakit laging may suot na maskara? Meron bang mahirap sabihin? Gusto kong makita ang tunay na mukha ng guro. Darating din ang araw na yon. Pero hindi ngayon. Hanggang dito na lang ang pagsasanay ngayong araw. Yuyaw, nasaan ka? Bumalik ka na. Muntik nang hindi makayanan ng iyong lolo. CJ. Guro, may nangyari sa amin. Kailangan kong umalis. Lolo, ano ang sinasabi ninyo? Pakiingay, hindi ko marinig. Lolo. Lolo, nandito ka ba sa Zhongxiao? At yung bahay? Ano ang password nito? Pakiingay, hindi ko marinig. Lolo. Eh, Lolo. Lolo, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. Nasaan ang doktor? Pinapahanap ko na si Tsuna manggagamot. ano ang sinasabi ng lolo mo? Tinatanong ng lolo. Kung nasaan si Xinchen? Nasaan ang pasyente? Dumating na si Ginong Zhao at Yuyaw. Ipakikilala kita. Ito ang pangalawang anak ni Ginong Zhao Udi, ang tagapagbantay ng Zhongxiao. Zhao Mu. At ito naman ay si Shen Yuyaw, ang tunay na estudyante ng guro. Binibining Shen. Ikinagagalak kitang makilala. At Yuyaw, nang marinig ni Ginong Zhao na naghahanap ka ng manggagamot, dinala niya agad ang kanyang personal na manggagamot, si Chu. Kayo ba yung madalas lumalabas sa TV? Ang dalubhasang manggagamot na si Xuhuichun. Tama. Mukhang may alam ang batang ito. Ano namang special? At ko, tunay na estudyante. Ng guro. Major, huwag kang bastos. Humingi ka ng tawad kay Itexu. Kailangan niya ang gamot para sa lolo. Ayoko. Matagal na akong hindi nagpapagamot sa iba. Nandito lang ako dahil kay Ginoong Zhao. Ero. Sasabihin ko na kung hindi ko gagalingin si Lolo Shen. Babayaan ng pamilya Shen ang 1 bilyon. 1 bilyon? Magnanakaw ka ba? Yuyaw, ang mahal naman. Tingnan mo ang lolo. Hindi na siya tatagal. Huwag na lang. Noon pa.
naubos na ang ipon natin sa regalo sa guro. Ayo ang bahala. Hindi ako magmamakaawa. Magpagamot. Teksu, Jeshen, sandali lang. Gagamutin namin. Ete, itong matandang to, biglang tumaas ang presyo. Ikaw ang direktang estudyante ni Master. Tingnan mo kung pwede. Makiusap sa Master na tumulong. Tita Shen, hindi ka pwedeng ganyan. May pagkakataon si Ate Yuyao na maging asawa ni Master. Dahil lang sa maliit na bagay na to, baka magalit siya. Ma, parang may punto si Abing. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Teksu, yung 1 bilyon na bayad sa konsultasyon. Medyo mahal na. Kami sa Shen family. Talagang hindi namin kayang maglabas ng ganoong kalaking pera. Ganito na lang. Lolo Tsu, sa ngalan ko, bigyan mo sila ng diskwento. 50 milyon. Sage, dahil sa iyo, 50 milyon. Gagawin ko. Gagamutin si Lolo Shen. Ate Yuyao, bakit hindi ka magpasalamat kay Ginoong Zhao? MS Shen, hindi mo kailangan magpasalamat ng ganyan. Kung talagang gusto mong magpasalamat, mamayang gabi, samahan mo si MS Shen Ming at librehan mo na lang ako ng simpleng hapunan. Ito. Desisyon na to, hapunan lang naman, halagang 50 milyon. Talagang hindi biro ang Zongshu Guarding family, ang laki ng puso. Sige na nga. Teksu. Tuloy na po. Gago. Kitang-kita namang niloloko lang kayo nitong tao para sa pera. Si Lolo Shen wala talagang sakit. Yitsing Chen, yang bobo ka. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lolo, huwag kang mag-alala. Kahit si Harinyama pa ang dumating ngayon. Siguradong ililigtas kita mula sa pintuan ng impyerno. Hindi, bakit nandito ka pa rin? Ang kapal na mukha mo. Kung maantala ang paggamot ni ER2, sagutin mo kaya ang responsibilidad? Sagutin mo kaya? Sabi ko na wala talagang sakit si Lolo Shen. Hindi kailangan gamutin. Ganito na ang lagay ni Lolo. Sinasabi mo pang walang sakit. Wala ka bang konsensya? Ang bait-bait sa atin ni Lolo. Pero gusto mo bang hintayin lang namin na mamatay si Lolo? Wala ka talagang konsensya. Yexing Shen, nandyan ang pinto. Umalis ka na. Huwag mong gambalain si Teksu sa paggamot kay Lolo. Kung hindi, huwag kung hindi ka tatawag. Hoy, ikaw ba ang ex-husband ni MS Shen? Yung live-in husband ng pamilya Shen? Gaya nga ng sabi-sabi, kawawa. Sino ka? Ako ang pangalawang anak ng Zongshu Guarding. Zhao Wudi, si Zhao Mu. Hoy, bata, kung ayaw mo masaktan, umalis ka na dito. Kung hindi, huwag kang magalit kung gagawan kita ng masama. Kung malaman ng tatay mo na ganito ang trato mo sa akin, baka tanggalin niya ang ulo mo at ipangsipa sa akin. Shen, anong kalokohan yan, Zhu Ershao? Inimbitahan pa namin si Teksu para gamutin ang lolo mo. Pero hindi ka nagpasalamat, pinagkakalat mo pa ang masasamang chismis. 3 dekada na akong doktor. Alam ko kung may sakit ang pasyente o wala. MS Shen. Kapag nagkonsulta ako, ayaw kong may nakikialam. Pakiusap, paalisin mo na tong bastos na to. Yexing Shen, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Umalis ka na, gwapong walang kwenta. Walang utang na loob. AME, yang trader na yan. Akala mo hindi ko alam? Ano ba talaga ang gusto mo, Yuyao? Bago malubha ang lolo mo, may naiwan siyang mana para kay Yitsing Chen. Mula saan man niya nalaman yon. Gustong-gusto na niyang mamatay ang lolo mo para makuha ang pera. Talagang basura, walang pag-asang taong yan. Sige, nawala na yung langaw. Teksu, pakiusap. Sagipin mo ang lolo ko. Ito ang aming pamilyang life-saving 13 needles. Sa bawat gamit nito, malaki ang nawawala sa akin. 5 milyon lang ang singil ko sa inyo. Mura na yan. Maraming salamat po, Teksu. Yuyao, Ang galing ng pag-arte na matanda na to. Mukhang hindi mawawala. Ang 5 milyong komisyon ko. lolo, kamusta ka na? Teksu, ano nang nangyari? Teksu, Impossible to. Ang life-saving 13 needles ko. Hindi pa to nagkamali. Ito. MS Shen, kayang-kaya sana maligtas ang lolo mo. Pero naabala ng walang kwentang, yan ang tamang oras ng paggamot. Konting-konti na lang. Kasalanan ng basurang to. tungkol dito. Hindi ako titigil hanggat hindi nasusolusyonan. Life-saving 13 needles. Tawagin mo na lang yung Death 13 needles. Sino ka ba't nangahas kang dudahin ang kakayahan ko? Nangahas kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Nakita ko na ang guro. Guro, Ang dakilang tagapagturo. Guro, ang pangalawang anak ni Zhao Wudi, tagapagbantay ng Zhongxiao. Zhao Mu, nakita ko ang dakilang tagapagturo. Guro, bakit mo ako sinaktan ng walang dahilan? Nakaabala ka. Balita ko magaling kang doktor. Sabi ko ang kakayahan mo. Basura, di ka naniniwala. Naniniwala. Ikaw ang pinakadakila, bihasa sa medisina at martial arts. Maliit na tao lang ako. Paano di maniniwala? Ginoong Su, ang kanyang kakayahan sa medisina, hindi katulad ng iyo. Pero isa pa rin siyang dalubhasa. Sabihing basura siya. Sobra na yun. Wala kang karapatang magsalita dito.
Si Gino ba to? Ang gwapo, ang astig. Si Lolo Shen, malapit na lang talaga sa katapusan. Yung dati niyang malubhang sakit, matagal nang gumaling. Sino ang nagpagaling? Malapit na sa katapusan. Ibig sabihin, wala nang lunas para kay Lolo. Ginoo, pakiusap. Iligtas mo si Lolo. Ang buhay at kamatayan, ang kayamanan, nasa langit. Sa sitwasyon ngayon, kahit si Diyos ng gintong mundo ang tawagin, wala na siyang magagawa. Kahit si Ginoo. Lolo, gumising si Lolo. Yitsing Chen, dumating ka na. Lolo, nagkakamali ka. Hindi siya si Yexing Chen. Guro ko siya, nagturo siya ng maraming mandirigma sa China. Siya ang dakilang guro, si Ginoo. Nagkamali pala ako. Lolo Shen, ginamit ko ang aking kapangyarihan, pinalawak ko ang iyong buhay ng 3 taon. Mabuti. Kahanga-hanga. Binaligtad ang buhay at kamatayan. Si Ginoo, tunay na Diyos. Ginoo. Paalisin mo sila, may sasabihin ako. Sa iyo ng sarilinan. Sige, lumabas na kayong lahat. Tanggalin mo na ang maskara. Sa harap ni Lolo, nagpapanggap ka pa. Hindi ba nakakapagod? Lolo, paano mo nalaman kung sino ako? Sino ang magsasakripisyo ng 10 taong pag-unlad para sa isang matandang? Malapit na mamatay para pahabain ang buhay ng 3 taon. Yitsing Chen, nakalimutan mo na ba? 3 taon na ang nakalilipas nang iligtas kita sa labas ng digmaan. Suot mo na ang maskarang ito. Ang utang na loob sa pagligtas mo sa akin, Lolo. Hindi ko malilimutan sa isang ngipin, Yexing Chen. Alam ko na ang nangyari sa iyo at kay Yuyao. Si Yuyao, wala siyang suwerte. Sino ang mag-aakala na ang batang lalaking dinala ko noon, siya pala ang dakilang guro ng Xina. Lolo, huwag mo nang sabihin. Lolo, buhay ko ay iniligtas mo kung sasabihin mo pa yan. Parang nagkakahiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibubunyag ang iyong pagkatao, pero inaasahan ng Lolo na magkasundo kayo ni Yuyao. Mabait na bata si Yuyao, hindi masama ang kalooban niya. Mabait ang puso niya. Pag-uusapan pa po, Lolo. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Zhao Xiao, wala bang problema sa palagay mo sa ginagawa natin? Shen Yuyao ay isang estudyante ni Master. Anong takot? Shen Yuyao ay isang primordial saint body. Pinakamagandang cultivation furnace. Ang tatay ko ay isang guardian ng Central Continent. Isang makapangyarihang pinuno. Kapag nakapag-dual cultivation na ako kay Shen Yuyao at umangat ang level ko. Kahit si Master, hindi ko nakakabahan. At saka, malapit nang maabot ng kuya ko ang War God Realm. Ang laro ng tatay at anak ninyo, talagang magaling. Bakit kailangan nating lagyan ng gamot ang inumin ni Shen Meng? Kung hindi ako tumulong sa iyong milyong utang sa Hidden Dragon Crew, nasa kulungan ka pa rin ngayon. Ano bang problema kung gagamitin ko ang babae mo? 10 milyon pa ang halaga ng babae mo? Tama ang sinabi ni Zhao Xiao. At si Shen Meng, birhen pa yata. Kahit matagal na kaming magkasama, hindi niya ako hinayaang mahawakan kahit minsan. Ayos, pagkatapos ko, ikaw naman ang sumunod. Salamat, Zhao Xiao. Napakagandang bulaklak ni Shen Meng. Nasayang lang sa baboy. Tara, Zhao Xiao. Kahit na si Master ang nagligtas kay Lolo ngayon. Salamat pa rin sa tulong mo, Zhu Xiao. Ano bang sinasabi mo, Miss Shen? Dapat lang naman. Gawin iyon. Sige, lahat na lang sa inuman. Agay. Agay. Tagay na. Bakit palagi ko na lang nakikita ang lalaking iyon? Nakakainis. Upo tayo. Yumepekto na, Zhao Xiao. Maghanda ka ng kwarto. Dadalhin ko muna siya sa bahay at ikukulong. Sige.
Master, may nangyayari doon sa tabi. Ang estudyante mo, hindi lang mahina, bobo pa. Tingnan mo si Shen Meng. Ako naman ang titingin kay Shen Yuyao. Tumigil ka. Ikaw pala, gusto mo ring maging bayani? Ayaw na sa iyo ng dati mong asawa. Nakikialam ka pa. Si Shen Yuyao ay tunay na estudyante ni Master. Hindi ka ba natatakot sa galit ni Master? Galit? Wala namang makakakita sa akin dito. Kapag nadiyal na kita, sino pa ang makakaalam na ako ang gumawa? Dialin ako. Talagang may lakas ng loob ka. Hoy, mukhang hindi mo pa alam ang kakilakilabot kong kakayahan. Ang aking ama ay ang tunay na tagapagtanggol ng Zhongxiao. Noong ako'y 6 na taong gulang, ay sumunod na ako sa kanyang pagsasanay sa martial arts. Sa edad na 18, naging master na ako. Ngayong taon, ay naabot ko na ang antas ng Wargod. Ang sikat na teknik ng aking ama, ang Thunder Fire Palm, ay ganap kong napaghusay. Sa tingin mo ba ngayon ay nagmamalaki lang ako? Sa'yo? Kahit ang iyong ama pa ang dumating, sa paningin ko, siya ay wala ring iba kundi isang langgam na mas malakas lang ng kaunti kaysa sayo. Ikaw, nangahas kang hamakin ang aking ama. Hindi mo ba alam na ang isang master ay hindi dapat lapastanganin? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Nang mabilis. Sakto, may ilan akong espesyal na hilig. Mamaya, siguradong gagawin kong mas gusto mong mamatay kaysa mabuhay. Ngayong araw, nakatayo lang ako dito. Sugod ka na. Kung ako'y kumilos kahit isang hakbang, ako na ang puputol sa sarili kong buhay. Nangahas kang magmali sa akin? Nagbago na ang isip ko. Gagamitin ko ang sikat na teknik ng aking ama, ang Thunder Fire Palm. Padurugin kang maging alikabok. Ginoong Zhao. Si Zhao Xiao. Zhao Xiao, anong nangyari sa iyo? Zhao Xiao? Patay na. Yi Tsingchen. Pinatay niya si Ginoong Zhao. Wala na. Magigimbal ang Zhongxiao. Humanda kang hapin ang galit ni Ginoong Zhao Wudi ng Zhongxiao. Kung si Zugudi ay maghanap ng gulo sa akin, hindi ako mag-aatubiling palitan ang tagapagtanggol ng Zhongzhao. Ito ay talagang walang batas. Ang pamilya Zhao ba ng Zhongxiao? Ang pangalawang Ginoong Zhao, siya, patay na siya. Huwag kang aalis. Tulong. Tulungan niyo ako. Napakalakas na gamot ito. Ang pamilya Zhu ng Zhongzhou ay tunay na malupit. Kung hindi ito malulunasan, baka hindi siya mabuhay hanggang sa gabi. Guro, kunin mo na ako. Bakit ngayon ko lang nakita na ganito ka pala? Dito mismo. Nakita ko mismo. Dito si At Yuyao. Yung duwag na yon, kapag may nangyaring masama kay Yuyao, hindi ko siya palalampasin. Yuyao, anak ko. Anak, Yi Tsingchen. Hayop ka. Akala ko may pagkakamali ka. Anong pagkakamali? Nakita ko mismo, tanga ka. Nakakagulo ang suot mo, nakasakay sa anak ko. Yi Tsingchen, ikaw talaga. Kapatid ko ngayon, estudyante ng guro. Naglakas loob kang manggulo sa kanya? Kung hindi ako tumulong, kapatid mo ngayon, patay na. Subing, nandito ka rin. Sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Siya, naglagay ng gamot sa inumin mo. May masamang balak siya sa'yo. Yaxing ano pa ang sasabihin mo? Si Zubing may kasalanan. Kasabwat ni Zumu, nilason ka nila. Ang tagapangalaga ng Zhongzhou, malapit ng mag-breakthrough. At ikaw may ancient saint body ka. Ang target nila, gamitin ka bilang kagamitan sa dual cultivation. Mga kasinungalingan, ikaw ang naglason, ang anak ng tagapangalaga. Pailigtas ka. Pinatay niya. Ano? Yi Tsingchen. Pinatay mo ang pangalawang anak ng tagapangalaga ng Zhongzhou. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang tagapangalaga ng Zhongzhao ang pinakamalakas sa Huago, rurok ng lakas. Isa sa mga pinakamataas sa Huago. Yaxing napakatapang mo. Paano mo nagawa? Kaya ang anak ng tagapangalaga ng Zhongzhou. Tanong ko sa'yo, kung hindi siya may masamang balak sa'yo, bakit ko siya papatayin? Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Yaxing alam kong pinilit kitang makipaghiwalay sa akin. Galit ka, gusto mong magiganti. Pero hindi ito ang paraan. Gapusin ninyo to agad. Ihatid sa tagapangalaga ng Zhongzhou para humupa ang galit niya at hindi tayo matamay ang pamilya Shen. Tama si Shen Meng. Gapusin ninyo ang walang kwentang to. Dalhin sa bahay ng tagapangalaga ng Zhongzhou. Walang saysay. Ang tunay na gusto ng tagapangalaga ng Zhongxiao, ikaw. Kaya siguradong hahanapin niya ang pamilya Shen. Kahit estudyante ka ng guro.
Kaya ang ibig sabihin nila, yun din ang ibig mong sabihin. Ang sampal na ito, parusa sa ginawa mo sa akin ngayong gabi. Dahil sa dating pagmamahalan, tumakas ka na. Hindi mo kayang tiisin ang galit ng tagapangalaga ng Zhongzhao. Ganyan ka pa rin, palaging akala mo tama ka. Ayoko, Ed. Paano kung pinakawalan mo siya? Ang tagapangalaga. Ibubuhos ang galit sa pamilya Shen. Anong gagawin natin? Hihingi ka ba ng tulong sa guro? Bago pa ako magbago ng isip, umalis ka na. Ako mismo ang bahala kay Zuwudi. Huwag kang mag-alala na madamay ka sa akin. Ganyan ka pa rin, mahilig magyabang. Pagkatapos ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Bilis. Sa totoo lang, habang si Shen Yuyao ay estudyante mo pa rin, ang pagsasamahan ninyo ay magiging komplikado, guro. Panahon na para tapusin ito sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Nalilito ang nasa loob, malinaw ang nakatingin. Panahon na para putulin ang relasyon ninyong guro-estudyante. Naisip mo ba kung minsan, kapag nalaman ni Shen Yuyao na ang idolong guro niya ay ang dati niyang asawa, na itinapon niya, paano siya makakapag-adjust? May punto ka. Siyempre, kung hindi ka kampante, maaari mong ipagkatiwala si Shen Yuyao sa dakilang dragon na si Qixinglan o sa General Wu An ng Hua. Sabihin mo sa kanya na mula ngayon si Shen Yuyao ay hindi na estudyante ni Xingchen. At ibigay mo ito sa kanya. Kumusta? Ayaw pa rin ba akong makita ng guro? Inutusan ako ng guro na sabihin sa iyo, mula ngayon, hindi ka na niya estudyante. Paano nangyari ito? Impossible ito, guro. At inutusan ako ng guro na ibigay ito sa iyo. Ang singsing ni Xingchen. Paano ito napunta sa kamay ng guro? Dahil ba kay Xingchen? Kaya ako itinakwil ng guro. Guro! May hindi ba pagkakaintindihan, guro? Berhen pa ako. Noong gabing iyon, kami ni Xingchen ay talagang walang nangyari, guro. Xingchen, dahil sa iyo, itinakwil ako ng guro. Ligtas na paglalakbay, pangalawang Ginoo. Jian huwag kang mag-alala. Ang pumatay sa iyo, sino man siya, saan man siya. Kahit tumakas siya sa dulo ng mundo, hahabulin ko siya. At ang buong pamilya niya ay magiging libingan mo. Pakisuyo, Panginoong tagapagtanggol, pighati, pighati para saan? Ang iba ang dapat magdalamhati. Mula ngayon, sino man ang makakahana. Nang pumatay sa anak ko, ang pamilya Zhao ay magbibigay ng malaking gantimpala. Handang maglingkod sa Lord Guard. Alam ko kung sino ang pumatay sa anak mo. Alam mo kung sino ang pumatay sa anak ko? Hindi lang alam ko kung sino siya. Alam ko rin kung nasaan siya. Nasaan? Nakatayo siya ngayon sa harap mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para patayin ang anak ng Lord Guard ng Zhongzhao? Gaano ba kahirap ang nangyari kay Shen Yuyao? Dating babae ko siya. Dinakip ninyong mag-ama siya at ginawang cauldron para sa dual cultivation. Kayo, hindi ba kayo nakanggulo sa akin? Ikaw ang dating asawa ni Shen Yuyao? Yung walang kwentang asawa? Cauldron para sa dual cultivation? Maami kang alam. Dahil sa sobrang yabang mo, hindi ko balak. Napatayin ka agad. Gusto kong makita mo kung ano ang kapalit ng paglaban sa Lord Guard ng Zhongzhao, sa pamilya Zhao. Ano ang kapalit? Kapalit. Mabuti, may lakas ng loob. Gusto ko yan. Ngayon, nandito ako. Kung gusto mong kunin ang buhay ko, sige, subukan mo. Hinahanap mo ang kamatayan, bata. Isang maliit, walang pangalang tao ka lang. Karapat-dapat ba na ako, isang master ng Hua, ang personal na pumatay sa'yo? Sapat na sila para sa'yo. Huwag niyong patayin. Hindi ko inakala na pagkatapos ng maraming taon, ang unang pagkakataon kong lumaban. Ang kalaban ko ay mga pulubing hindi man lang umabot sa Supreme Realm. Kaya bangan, alam mo ba kung ano ang Supreme Real? Huwag kang magsalita ng ganyan. Anak, panoorin mo lang. Mamaya, ipapaluhod ko siya sa'yo para humingi ng tawad. Hintayin mo, bata. Gagawin kong hindi ka mabuhay ng maayos. Hindi ka rin mamamatay. Seg, ipaghiganti ang binata. 10,000 talim ng buhay, ang 10,000 ay nagkakaisa. Ikaw, may war god cultivation ka pala. Minamaliit kita. Kaya pala ang yabang mo.
Kahit na mayroon kang Wargod cultivation, ano ang magagawa mo? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Sa ilalim ng Supreme, lahat ay langgam. Madali kitang puputulin. Bata, mas mabuting. Sumuko ka na lang. Kapag kumilos na ang Lord, baka wala ka nang matira. Mukhang sigurado ka na sa akin. Bata, mula nang umabot ako sa Supreme Realm, hindi pa ako natalo. Ang mga wargod na namatay sa kamay ko, libo-libo na. Ikaw, isang maliit na wargod lang, paano ka makakalaban sa akin? Kung gayon, ipakita mo ang lakas mo. Kung para sa legendary na dragon na si Kixinglan. O sa Wu Anjun ng China, ano naman? Ang dalawang iyon, kahit hindi mga estudyante ni Master, ay nakatanggap ng kanyang gabay. Ngayon, nasa top 1-0 na sila, ng Ultimate Martial Arts Ranking. Kaya, hindi mo sila kayang talunin. Hindi man ako kasing galing nila, pero para sa isang maliit na wargod tulad mo, sapat na ako. Ni hindi mo sila matalo. Anong ikinagmamalaki mo sa ako? Gusto mong mamatay. Ngayon, papatayin kita gamit ang aking sikat na teknikong Lightning Fist. Diretsong ultimate move. Galit na galit talaga si Sir. Malamang wala nang matitirang buto ang lalaking ito. Ang iyong lightning fist. Isauli ko sa'yo. Ginamit niya ang sikat na teknik ni Sir para talunin siya. Impossible to. Sino ka talaga? Paano nagkaroon na napakabatang Supreme sa China? Gusto mo talagang malaman ang identity ko. Lumuhod. Saka ko sasabihin. Isang basura kang tulad mo, karapat dapat bang malaman ang identity ng master ko? Siya ang Chief Warden ng Yudu Prison, ang legendary na dragon na si Kixinglan, at si Wu Anjon ng China, si Hongyi. Nakikipagkita kay master, ang ultimate sage. Ngayon, alam mo na kung sino ako. Master, ano ang gagawin natin sa kanya? Zhongzu Guardian pa rin siya, hindi bagay na patayin. Bilang din na lang muna, hintayin ang susunod na utos. Opo, master. May sasabihin po ako, pero baka hindi dapat. Sabihin mo na, Pumunta na ang Zhao family sa Shen family para magbigay ng dowry. Parang pinipilit nila ang kasal. pipilitin ang kasal. Malamang dahil sa pagiging ancient saint body ni Shen Yunyaw. Nakalimutan mo na ba, master, nung wala ka pang pangalan? Bago ka sumikat, ilang babaeng wargod sa China. Ang gustong dakpin ka para sa dual cultivation. Dahil ancient saint body ka, kasalanan ng basurang to. May gusto naman talaga si master kay Yunyaw. Kung hindi dahil kay Yitzing Chen. Na nagdungis sa katawan ni Yunyaw, bakit pa siya? Papalisin ni master. Kahapon. Hindi mo dapat hinayang umalis. Si Yitzing Chen, dapat pinatay na lang siya. Sa Zhao family, napakasamang palad. Sa tingin ko, patay na yung basurang si Yitzing Chen. Narinig ko, si Guardian mismo ako mismo ang kikilos, kahit pa. Si Yitzing Chen ang lalaking paborito. Ang wargod na si Wanning, ano naman, ang tagapagtanggol ng Zhongshao. Iyon ang pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Maliban na lang kung. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung ang guro ang kumilos. Pero, paano naman papayag ang guro? Dahil lang sa isang paboritong lalaki ng kanyang estudyante, isang bagay na walang kwenta, lalabanan ang tagapagtanggol ng Zhongshao. Mabuti pa nga, dapat lang mamatay siya. Kaysa mag-aksaya kayo ng oras sa pag-alala sa buhay ng basurang iyon, mas mabuti pang isipin ninyo kung paano ipapaliwanag sa pamilya Zhao. Kasi nga, kasama ni At Yuyaw kumain si Ginoong Zhao. Kaya nangyari ang trahedyang ito. At saka, ex-husband pa ni Ate Yuyaw ang pumatay. Baka sakaling, mag-isip na masama ang pamilya Zhao. Kasalanan ng lalaking ito. Ngayon, wala nang proteksyon si Yuyaw. Bilang piling estudyante ng guro, paano kung puntahan tayo ng pamilya Zhao? Ano ang ipanlalaban natin? Ang panganay na anak ng pamilya Zhao, si Zhao Chanqi, ay dumating na. Ginoong Zhao. Si Shen Yue po. Nakikipagkita kayo. Ikaw si Shen Yuyaw? Maganda naman ang itsura. Nabalitaan ko na ang nangyari sa iyong nakababatang kapatid. Narito si Yu Yao. Ako ang malaman. Nakikiramay? Miss Shen, sa tingin mo ba ang pagkamatay ng kapatid ko ay malulutas lang ng isang simpleng pakikiramay? Ginoong Zhao, wala pong kinalaman si Yuyaw sa pagkamatay ng kapatid ninyo. Ex-husband niyang walang kwenta ang gumawa noon. Dapat sa kanya kayo lumapit, hindi dito. May nagsabi sa akin, alam ng pamilya Shen, na si Yitzing Chen ang pumatay sa kapatid ko, pero sa halip na dalhin siya sa amin, pinakawalan pa ninyo, tama ba? Ikaw ang nagsumbong. Ate Yuyaw, wala akong kinalaman diyan. Si Yitzing Chen, ang may gawa ng lahat ng gulo. Ang lalaking si Yitzing Chen, malamang ngayon, ay ginawa ng taong puno at inilagay sa harap ng puntod ng kapatid ko bilang pagbabayad sala. Ginoong Zhao, kung ang napakasamang tao ay nahuli na, bakit pa kayo pumunta sa aming pamilya Shen? Ang aking ama, bilang tagapagtanggol ng Zhongshao, isang mahalagang miyembro ng aming pamilya Zhao ang namatay. Ang pagpatay lang sa isang basurang manugang. Paano nito ipapakita ang kapangyarihan ng pamilya Zhao? Baka isipin ng iba, wala ng ibang tao ang pamilya Zhao.
Ngayon, kayo ang unang tatamaan, Pamilya Shen. Ipakita natin sa buong Zhongzhou. Ang Zhao pa rin ang hari dito. Ginoong Zhao, wala kaming kasalanan, Pamilya Shen. Kung may kasalanan kayo o wala, hindi ikaw ang masusunod. Ako ang masusunod. Ginoong Zhao, bakit mo gustong lipulin ang aming pamilya? Anong karapatan mo? Ang karapatan ko. Ang Zhao ang tagapagtanggol at hari ng Songzao. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang nobyo mong walang kwenta. Ginoong Zhao, ako at ang Pamilya Shen. Wala kaming koneksyon. Hindi ako kasapi ng pamilya nila. Huwag mo akong patayin, Ginoong Zhao. Gago ka. Mag-engage na kami sa susunod na buwan. Ginoong Zhao, napakadali sa'yo ang kumitil ng buhay. Hindi ka ba pagagalitan ni tagapagtanggol Zhao? Ito mismo ang kagustuhan ng aking ama. Kayong mga Zhao, wala na kayong takot sa batas. Ano ang tingin ninyo sa batas ng Huago? Ngayong wala ka ng suporta ng guro, wala kang kwenta sa hap ko. Tapos magtatanong ka pa? Inay, kasalanan lahat ito ni Xingchen, ang walang kwentang yan. Kawawa naman ang anak ko. Una, pinalayas siya ng guro. Ngayon naman, lilipulin ng mga Zhao ang aming angkan. Gusto kong bunutin ang puso at atay ng walang kwentang yan. Inay, wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Huli na ang lahat. Tumayo ka na. Ero, hindi naman imposibleng patawarin ko ang pamilya ninyo. Ginoong Zhao, sabihin mo lang ang kahilingan mo. Basta't patawarin mo kami, kahit anong kondisyon. Papayagan namin. Simple lang ang kondisyon ko. Si Binibini Shen. Ang maging asawa ko. Basta't si Shen Yuyao ay pumayag pakasalan ako. Hindi ko na pag-usapan ang nangyari sa kapatid ko. Ano? Masyado bang mabigat ang kondisyon ko? Hindi. Para sa aming pamilya, Shen. Ito ay napakalaking biyaya, Ginoong Zhao. Napakabuti ninyong tao. Hindi lang kayo nagalit sa amin, kundi pakakasalan pa ninyo si Yuyao. Yuyao, magpasalamat ka agad kay Ginoong Zhao. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Bilis. Binibini Shen, sa pagitan ng kasunduan sa kasal at puting tela, sa tingin ko, si Binibini Shen Yuyao ay dapat makapili ng tamang desisyon. Ete, bakit ka nag-atubili? Gusto mo bang, si Xingchen, ang walang kwentang yan, ang maging dahilan para mamatay tayong lahat? Ginoong Zhao, papayag ako. Ginoong Zhao, ang galing ninyong gumamit ng kombinasyon ng habag at pananakot. Yak Xingchen, hindi ka pala namatay. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Gusto kong malaman, paano ka nakaligtas sa kamay ng tatay ko? Tanungin mo siya. Pero ngayon, baka hindi na siya makapagsalita. Yak Xingchen, alam mo ba? Hindi mo tama kabila namin, Shen family. Yet Xingchen, walang kwenta ka. Ma, Dati, dahil kay Liao, tinatawag kitang nanay-in-law. Pero ngayon, wala kang halaga sa harap ko. Kung magwawala ka pa sa akin, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Yak Xingchen, anong karapatan mong sampalin ang nanay ko? Nanay mo siya, hindi nanay ko. Naaalala mo pa ba? Kung ilang sampal ang natanggap ko sa Shen family sa loob ng 3 taon. Ngayong sinasampal niya ako, hindi ba ako pwedeng manampal pabalik? walang respeto sa matanda at hindi marunong kumilala ng katayuan. Wala kang karapatang magsalita dito. Gusto mong magpakita ng lakas sa hap ko. Hindi sapat ang dalawang yan. Hindi mo ba naisip na patatawarin kita? Masyado kang umasa. Magpakita ng lakas. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Sa harap ko, isa ka lang. Natagal hindi kayong umakyat sa empanado. Yet Xingchen, paano mo na itong? Kausapin ng ganyan siyang Master Zhao. Naghahanap ka ng away. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas. Sa kamay ng tatay ko. Swerte mo noon. Pero ngayon, ikaw ang nagpakita. Hindi ka na magkakamalasin ngayon. Patayin niyo siya. Sinong may lakas ng loob na galawin si Emari? War God Wanning. Bakit ka nandito? Hindi mo alam, yung Master Zhao. Si Yet Xingchen na ito. Ay yang paboritong lalaki ni War God Wanning. Isang lalaking tulad niya. Paboritong lalaki lang pala? Anong pinakaiba niyan sa isang gigolo? Yet Xingchen, sa tingin ko, habang buhay kang magtatago sa likuran ng babaeng ito. War God Wanning. Pinatay ng taong ito ang kapatid ko. Isang paboritong lalaki lang naman. Kapag pinatay ko siya, hindi ka naman magagalit, di ba? Subukan mo lang siyang galawin, siguradong ikaw ang mamamatay. Ngayong araw na ito. Isang paboritong lalaki lang. Mga tulad niya, kahit anong gusto mo, War God Wanning, makakahanap ako para sa iyo. Kahit ikaw ay alagad ng dakilang guro Confucius, ngunit sigurado ka ba na para sa isang walang kwentang basura na di kayang itaas mula sa puti, ay makikipag-alitan ka sa akin, sa Zhao family na tagapagtanggol ng Central Province? Hindi naman alitan, sa katunayan, dahil lamang sa inyong Zhao family, na matagal nang nanatili sa Central Province, kaya't binigyan ko kayo ng pagkakataong magpatuloy ang lahi.
Ang aking ama, kahit papaano, ay tagapagtanggol ng isang lalawigan. At isa sa pinakamataas sa Huaguo. Ikaw, isa lamang. Maliit na war god. Alam mo ba kung gaano kataas? Ang pinakamataas sa Huaguo para magsalita ng ganyan? Ang taas ng pinakamataas sa Huago ay pinagpapasyahan ng guro. Ang ibig mong sabihin, ang sinasabi mo, ay kumakatawan sa sinasabi ng guro? Sigurado ka bang ang guro? Pa sa isang basurang ito ay makikipagdigma sa aking Zhao family? War God Waning, hanggang kailan mo ba? Siya po protektahan? Siya ang unang pumatay. Bilang isang War God, paano ka ganyan kabaluktot? Ikaw ang baluktot. Ang taong ito, kasabwat ni Second Young Master Zhao, ay naglagay ng droga sa inyong magkapatid. Kung hindi nakialam si Ginongi, ang puri ng iyong kapatid ay nasira na. At ikaw, ay magiging kagamitan sa dual cultivation, at magiging kasangkapan sa pagsasanay ng Zhao family. Sa palagay mo ba maniniwala ako? Siya ang iyong alaga. Siyempre, kakampihan mo siya. Tama na, kahit anong sabihin mo, ayaw niyang maniwala. Ate Yuyao, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa yon. Tiyak itong lalaking maliit ang utak. Ay nalaman na ikakasal ka na kay first yung Master Zhao. Kaya hinila niya si War God Waning para lokohin ka. Ayaw lang niyang magtagumpay ka. Hinahanap mo ang kamatayan. Noong Master Disciple Ceremony ilang araw ang nakalipas. Tiyak na itong basurang si Yetsing Chen ay nag-whisper kay War God Waning, kaya't winasak ka ng guro at pinalayas. Sa palagay ko, si War God Waning ay hindi nagkulang sa pag-utos sa guro laban sa iyo. Mukhang si War God Waning ay determinado na protektahan ang basurang ito. Kung gayon, pagkatapos ng 3 araw, ang aking ama, ang Central Province Guardian, isang Supreme Realm ay personal na. Magdaraos ng kasal para sa akin at kay Shen Yuyao. Sa panahong iyon, anyayahan ko ang lahat ng martial arts families sa Central Province para ipaglaban ang taong ito, si Yetsing Chen. Sa ilalim ng napakalaking panggigipit, tingnan natin kung paano. Ikaw, War God Waning, ay mapoprotektahan ang basurang ito. Ang Zhu family ay may masamang balak sa'yo. Dahil sa ating matagal na pag-aasawa, kung magsasalita ka lang, masisiguro ko na walang makakagalaw sa'yo mula sa Zhu family. Anong oras na, ikaw na walang kwentang tao? Bakit mo pa gustong sirain ang kinabukasan ng aking anak? Anong ipanghawak mo sa akin? Yung babaeng nasa likod mo. Hanggang ngayon, akala mo kayang ipagtanggol ka niya? Masyado mong minaliit ang tagapamalaga ng Zhongzhao. Masyado mong minaliit ang pinakamataas na pinuno ng Huago. Ginang Shen, ikaw ang maliit na mag-isip kay Ginongi. Waning, di mo ba alam? Na siguro talagang kikilo siya. Yung taong yan sa mga mata niya, walang buwang ang kahit na maliit na dumi. Para sa isang hamak na tulad niya. Kung hihingi ka ng tulong, una niyang papatayin yan. Kahit anong sabihin ko ngayon, di ka maniniwala. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta ako sa kasal mo. Sa harap ng lahat, ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha ng pamilya Zhou. At ipapaalam ko sa iyo kung ang dakilang guro ay talagang kikilos para sa isang hamak na tulad ko. Anong sinabi mo? Nawala ang tatay ko? Anong nangyari? Panganay na Ginoo, sa palagay ko ang tagapangalaga ay tiyak na. May mahalagang bagay na inabala siya. Mahalagang bagay? Anong mas mahalaga pa sa kasal ko? Ang pamilya Zhao, tunay nga ang pamilyang tagapangalaga ng Zhongshu. Sa buong lalawigan ng Zhongshu, lahat ng pangunahing pamilya ay narito. At narito rin ang 4 na pangunahing angkan ng Zhongshu. Ang ama ni Ginong Zhao, si tagapangalaga Xiao Wudi, ay ang pinakamataas na pinuno ng Huago. Ikaw, minaliit mo ang halaga ng isang pinakamataas na pinuno ng Huago. Sabi nila, ang mga darating ngayon ay hindi lang ilan sa Zhongshu, kundi pati ang mga pangunahing pamilya ng martial arts mula sa Huago. Darating din ang pinakamataas na master ng martial arts. Lahat ito dahil sa pagtingin kay tagapangalaga Xiao. Maligayang pagdating sa lahat sa kasal namin ni Shen Yuyao. Pagkatapos ng araw na ito, si Shen Yuyao ay magiging asawa ko. Balita ko, ang hilig ni Ginong Zhao sa ganong bagay ay napakabaliw. Hindi mabilang ang babaeng namatay sa kanya. Si Shen Yuyao, kapag napangasawa niya, hindi alam kung gaano katatagal mabubuhay. Di naman siguro. Si Shen Yuyao, katulad noong unang panahon sa Huago, ng dakilang guro, ay mayroong sinaunang banal na katawan. Napakagandang pugon para sa dual cultivation. Kung mamatay ka agad, sayang na sayang. Ikaw, nanghihinayang ka. Dahil di mo nakuha ang ganitong kamanghamanghang nilalang. Di ba? Noong araw, si Shen Yuyao ay direktang tinuruan ni Guro. Sa buong Huaguo, sino ang maglalapastangan sa kanya? Kaya lang, pinalayas ni Guro si Shen Yuyao sa kanyang paaralan. Kung hindi, Ginong Zhao, kahit 10 tapang ang ibigay mo sa kanya, hindi niya magagawang pakasalan si Shen Yuyao. Sandali lang po, huwag magmadali. Kapag dumating na ang aking ama, sisimulan na agad ang kasal. Dibel, ang pamilya Zhao bilang tagapangalagang pamilya ng Zhongshu, na anyayahan kami, na dumalo sa kasal ni Ginong Zhao. Pa sa amin, iyon ay napakalaking karangalan. Parang masaya ang usapan ninyo kanina. Ano? May problema ba kayo sa kasal na inihanda ng pamilya Zhao? Saan-saan, Ginong Zhao at Binibining Shen. Masasabing talagang bagay na bagay kayo. Maganda ang pagtutugma. Sa palagay ko, walang tututol dito sa ating mga naririto. Di ba? Wala. Ako, tututol ako. Ang walang kwentang ito ay nag-isa lang? Naghahanap pa siya ng kamatayan? Mukhang, talagang hindi pa rin siya tumitigil sa'yo. Yitsing Chen, hindi ito ang lugar para sa'yo. Naghahanap ka ng kamatayan. Masyado kang nagmamadali. Yexing Shen, ang panggugulo mo.
Nakakasuka talaga. Masyado kang nagmamataas. Sinabi ko na, ang dahilan bakit ka pakasali, Eddie, ay dahil ang iyong ancient saint body ay mula sa akin. Kung wala ang aking pahintulot, kahit ang Zoo family, hindi makukuha ito. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Paulit-ulit mong sinisira ang aking Ed. Ang kinabukasan ng aming Shen family, dahil lang ba pinilit ka ng aking Ed, na makipaghiwalay, kaya't naghihiganti ka? Huwag mong sukatin ang iniisip ko sa iyong makikitid na pananaw. Yexing Shen, umalis ka na. Pinatay mo ang anak ng guardian ng Zhongzhao. Kung hindi ka aalis ngayon pagdating ng guardian, hindi ka na makakaalis. Alice? Saan pa? Ngayon ang aking kasal. Narito ang lahat na makapangyarihan sa Zhongzhao. Gagamitin ko ang iyong dugo. Pa sa alaala ng aking kapatid. Sa pagkamatay ng iyong kapatid, ako'y humihingi ng paumanhin. Paumanhin? Sa Zhongzhao. Ang lahat ng lumalaban sa aming Zhao family. Walang magandang kinahantungan. Hindi pa ako tapos magsalita. Sa pagkamatay ng iyong kapatid, humihingi lang ako ng paumanhin, ngunit karapat dapat siyang mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Yexing Shen, nababaliw ka ba? Hindi mo lang pinatay ang pangalawang anak ng Zhao. Hinahamon mo pa ang kanilang karangalan. Mga ginang at ginoo, siya ang dating asawa ni Binibining Shen. Ang baliw na pumatay kay Ginoong Zhao Mu. Hinukay pa niya ang puntod ni Ginoong Zhao Mu. Talagang baliw. Naghahanap palaga ng kamatayan. Nababaliw na. Ang walang kwentang manugang na ito. Parang gusto niyang gibayin ang langit. Ikaw, napakasamang baliw. Nangahas kang hamunin ang karangalan ng Zhao family. Lumuhod ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Luluhod ako sa iyo. Wala kang karapatan. Kulang ang karapatan ni Patriarch Li? Paano kung isasama ko ang aking ma-family ng Zhongzhao? Sapat na ba? Hindi. Paano kung isasama ko ang aking Sun family? Hindi pa rin. May kwenta. Kasama pa ang aming Zhongshu Wang family. Malayo pa. Ikaw, Yexing Shen, baliw ka ba? Hindi mo nga alam kung sino sila. Ang Zhongzhao four great families. Pangalawa lang sa mga guarding families. Hawak nila ang pinakamataas na kapangyarihan. Isang salita lang nila. Puputulin na ang buhay mo. Ngayon, sa tingin mo, hindi sa dapat. Ano naman? Kahit pa buong Zhongzhao, lahat ng martial arts families, hindi pa rin karapat-dapat. may waning war god ka. Kaya hindi mo sila pinapansin. Naiintindihan ko. Paano kung idagdag pa ang aming Zhongzhou Guarding Zhao family? May sira ka ba sa ulo? Ang inyong second young master Zhou. Pinatay ko lang. Bakit hindi mo pa maintindihan? Ang Zhou family wala sa paningin ko. Mukhang may mga bagay na hindi mo alam. Gamit ang pangalan ng aking ama, nagpadala ako ng kasal na imbitasyon kay Ginong Tingnan, ang Supreme Dragon, at sa Huagu Wanjun, kay Ginong Hongye, ang dalawang Huagu Supreme Beings, at tumayag na sila. Alagang guarding family ng Zhongzhao, kahit ang dalawang pinakamataas na Supreme Beings ng Huagu, na imbita, kahit hindi sila mga estudyante, ng dakilang guro noong kabataan nila. Natanggap nila ang kanyang gabay. Ngayon, kahit isa sa kanila, ay makakapamayani sa isang lalawigan. Mukhang namutla ka sa balitang ito. Mukhang may mga bagay na hindi mo rin alam. Anong mga bagay? Ang dalawang dakilang Huagu Supreme Beings na sinasabi ninyo ay dumalo sa kasal na ito ayon sa aking pahintulot. Sino ka ba? Kahit ang aking ama. Hindi mag-angkin sa dalawang Supreme Beings. Dapat ka ba? Yexing Shen, wala nang pag-asa sa iyo. Ganyan ka magsalita. Magalit ka sa lahat ng martial arts families. Ng Zhongzhao, CJ. Pero bastusin mo ang dalawang Supreme Beings. Kahit may 10,000 buhay ka, kulang pa rin. Yung Master Zhao, bakit pa natin siya kausapin? Kalabanin ang Zhao family, kalabanin ang buong Zhongzhao. Putulin muna ang isang binti niya. Tingnan natin sa buong Zhongzhao. Sa 1.8 milyong kilometro kwadrado, sino ang maglalakas loob? Laban sa Zhao family? Gaano kahirap ang buto niya? Dali, putulin ang binti niya. Tumigil. Mga walang malay sa buhay. Labanin si Ginongi. Matibay ba ang buhay ninyo? War God Warning, hanggang dito na ba ang lahat? Sa ganitong punto, gusto mo pang ipagtanggol ang buhay nitong lalaking alila mo? Sa tingin ko, hindi mo dapat iyon pinoproblema. Ang dapat mong gawin ngayon, humingi ng tawad kay Jie, para sa'yo. Para sa tatay mo, para sa buong angkan ninyong Zhao. Humingi ng daan para mabuhay. Tama ba ang narinig ko? Ang ibig mong sabihin, kung hindi ako hihingi ng tawad sa kanya, siya ang magdadala ng mga tao. Pahalipulin ang angkan naming Zhao. Tama. Huwag na nating pag-usapan ang tatay ko, na isang tagapangalaga ng estado, at pinakamalakas sa buong Zhongzhao. Sa angkan naming Zhao pa lang, na nakaugas sa Zhongzhao ng 100 taon, ang kayamanan, at koneksyon namin ay kayang pumigas sa kanya. Maliban na lang, kung mayroon siyang hindi kayang pantayang katayuan. Kung wala, ano ang gagamitin niya para lipulin kami? Bibig lang niya? Talagang isang bagay na walang takot sa kamatayan. Hinampas mo ako? Ano naman kung hinampas kita? Pero tama ka sa huli mong sinabi. Ang paglipol sa inyong angkan ng Zhou, isang bagay lang ng pag-utos. Ipaabot dahil dito ang walang kwentang si Zhou Wudi. Nakatali. Opo. Tama ba ang narinig ko? Gusto mong dalhin dito, nakatali, ang tatay ko? Sino ka ba paakalaing makakapagdala dito ng isang kataas-taas ang pinuno ng Huaguo? Anak, kung hahayaan pa natin silang maggulo, ang kasal mo, baka magkaroon pa ng ibang problema. Yexing Shen, tama na ba ang ginugulo mo? Ang daming daan sa mundo. Bakit mo pipiliin ang isang daang diyak na kamatayan? Kung nakinig ka lang sa Kinoon, tumakas ka sa Zhongzhao. Lumayo at buhay malaya ang nagdaan. Narito ako ngayon para iligtas ang buhay mo.
Kung hindi ako dumating, ikaw ang mamamatay sa hinaharap. Tama na, Yexin Shen. Huwag ka na magsalita ng mga kalokohan yan. Bago hiniwalayan ng anak ko, pinabigat mo siya. Pagkatapos ng diborsyo, sinisiraan mo pa siya. Ano bang kasalanan ng anak ko? Sa nakaraang buhay niya, Yixing Chen, buong araw mong sinasabi ang mga nakakatakot na salitang ito. May saysay ba? Hindi mo ba iniisip na pag nasira mo ang kasal ng Edko at ni Ji Zhao, maari mo pa ring makasama ang Edko at ipagpatuloy ang dati ninyong relasyon? Sasabihin ko sa'yo, impossible. Kahit pumayag ang ate ko, ang angkan naming Shen, talagang hindi papayag. Habang wala pa ang tagapangalaga. At may waning na nagtatanggol sa'yo, umalis ka na. Pagdating ng tagapangalaga, hindi ka na makakaalis. Shen Yuyao, hindi mo talaga alam. Kung sino ako, si Yexin Chen, ang dating asawa mo. Bilang isang nilalang, at tungkol sa buhay ko, nandito lang ako, kung sino ang gustong kumuha, sige lang. Ang lakas ng loob mo, ang galing ng laro mo. Isang magandang diskarte. Habang mas masaya kang tumalon diyan, mas malala ang kalalabasan mo. Bumaba ka diyan, bata. Ang pwestong iyan ay para kay Ginoong Zhao, para sa kanyang ama. Ito ang pangunahing upuan sa handaan. Sumisimbolo ito. Sa rurok ng kapangyarihan sa buong Zhongzhou, sa 108 lungsod, hindi ito pwedeng upuan ng sinuman. Maliban sa pinakamakapangyarihan, sa naghahari sa lahat. Tama ka. Hindi ako ang naghahari sa buong rehiyon. At hindi rin ako nasa ibabaw ng libo-libo. Kung alam mo ang sarili mong kakayahan, bakit hindi ka pa bumaba? Hindi pa ako tapos. Ang upuang ito, para sa akin ay masyadong mababa. Dahil ako ang naghahari sa buong bansa. Ako nasa ibabaw ng milyon. Akala mo ba kaya mong talunin ang lahat dito? Tama ka. Sa gabing ito, sa buong lugar na ito, ang lahat ng nasa paningin ko ay mga langgam. Grabe ang kapal ng mukha mo. Dakpin siya. Eka muna. Kung papatayin siya ngayon, magagalit ang tatay ko. Yixing Chen, bakit hindi mo subukang umihi? At tingnan ang sarili mo, ngayon, takot kang mahuli. Pero ang lakas mo pa ring magsalita. Sa palabas na ito, malamang marami kang ensayo. Kung ganun, hayaan nating makita ng lahat kung hanggang kailan. Magpapaikot-ikot ang palabas mo ito. War God Wanning. Ano kaya ang gagawin ng guro kung malaman niya? Ganito kalakas ang loob ng lalaki mong ito? Hindi ko talaga alam kung ano ang nakita mo sa kanya. Ngayon, may lakas ng loob siyang sumalungat. Sa mga bayani ng Zhongzhou, sa aming pamilyang Zhao, siya ay isang itinakwil ng pamilyang Shen, isang basura. Wala siyang alam, wala siyang katayuan. Mas mababa pa siya sa iyo. Kung tawagin ko siyang aso, pinaparangalan ko pa siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo siya dapat husgahan. Ano ba ang katayuan niya? Alam ko na, sa pamilya Shen, 3 taon siyang naging pabigat, tapos pinalayas. Isang walang kwenta, dahil wala na siyang matitirhan. Kaya lumapit siya sa iyo, War God Wanning. At naging lalaki mo. War God Wanning, tama ba ang sinasabi ko? Hayaan mo siyang magsalita. At alam mo ba kung bakit namatay ang kapatid ko? Sa kamay niya, dahil ang nobya ko. Alam niyang isa siyang walang kwentang tao. Gusto siyang iwan, kaya ang walang kwentang ito. Nagalit, nilason niya ang nobya ko. Gusto niyang gahasain. Nahuli siya ng kapatid ko. Ginawa niyang brutal na pinatay ang kapatid ko. Ang galing mong baliktarin ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, hahayaan ko ang aking nobya na personal na sabihin sa inyo kung totoo ito. Pag-isipan mong mabuti, isipin mo ang nanay mo at ang kapatid mong babae. Ang sinabi ni Young Master Zhao ay totoo lahat. Shen Yuyao, tulad niya ng inaasahan ko. Muli mo akong binigo. Ngayon, hindi makatiis ang taong ito na makita si Shen Yuyao. Napapasok sa mayamang pamilya ng Zhao. Kaya ngayon, handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para lang pigilan ang kasal namin ni Shen Yuyao. Zhou Tengi, ang iyong kakayahang mangarap ng gising, higit pa sa iyong kakayahang baliktarin ang katotohanan, ay mas nakakamaha pa. Tama na, Yexin Shen. Wala ka bang responsibilidad at katapangan bilang lalaki? Hindi ka lang pumatay, nandito ka pat nagmamalaki. Tumahimik ka, anong karapatan mo para? Pagsabihan si Ginongi. Nagtago ka lang sa likod ng babaeng ito, di ba? Yexin Shen, dahil sa pagiging mag-asawa natin noon pagdating ni Town Guard Zhu, bilang manugang ng pamilya Zhu, makakiusap ako na panatilihing buo ang iyong katawan. Ito na lang ang huling magagawa ko para sa'yo. Panatilihin buo ang aking katawan. Hindi na kailangan yan. Talagang hindi na kailangan yan. Kahit makiusap pa si Yuyao, ang pamilya Zhao ay hindi magpapadala sa iyo dahil sinira mo ang langit ng Zhongzhou. Anak, hindi mo kailangang makiusap para sa isang taong walang utang na loob. Isa siyang asong hindi mapalaki, malinaw na. Inggit lang sa'yo, determinado siyang saktan ka. Hanggang sa mawalan siya ng pagpapahalaga sa sarili niyang buhay. Tingnan mo ang batang ito, namumutla na, hindi na magkasundo ang galaw. Ano, hindi mo na kayang magpangga? Kung ako sa'yo, hindi ko nahihintayin ang pamilya Zhao. Hahanap na lang ako ng tukwa. At doon na lang ako babangga. Sa simula, ang pamilya Zhao ay ayaw na ayaw. Napakialaman ang isang maliit na tao. Isang salita lang mula sa amin. Maraming mayayaman at makapangyarihan sa Zhongzhou. Ang gustong patayin siya, ngunit paulit-ulit niyang sinusubok ang pasensya ng pamilya Zhao. Dinala pa niya ang lapida ng kapatid ko rito. At ngayon, umupo pa siya sa tronong.
Inihanda ko para sa aking ama, isang supreme ng China. Para sa isang tulad mo, isang napakasamang at masamang loob na salot ng Zhongxiao. Ano pa ang masasabi ng pamilya Zhao? Hindi rin kita pababayaan na mamatay ng madali, tama. Iminumungkahi kong putulin ang kanyang mga paa at kamay at gawing taong baboy. Ilagay sa harap ng pinto ng Zhao family para pagtawanan ng lahat. Kung gayon, tig-isang hiwa tayo sa kanya. Ling Chi bilang babala sa iba. Ling Chi, patayin sa pamamagitan ng Ling Chi. Ling Chi. Kaunti na lang ang oras ninyo, 3 minuto na lang. Kaunti na lang ang oras M. Ang hayop na ito ay dumi ng Zhongxiao. Ang kanyang mga ginawa ay kinamumuhian ng tao at Diyos. Ang aming Zhao family ang magpaparusa. Lingkiin siya. Sa palagay ko'y magiging lubos na nasisiyahan ang aking ama. Sa loob ng mahigit 100 taon, wala pang nangahas. Nagalitin ang Zhao family ng ganito. Zhao yung master, ang unang hiwa ng Lingqi. Ako mula sa Wang family ng Zhongshu ang gagawa. Ang pangalawang hiwa, ako mula sa Sun family ng Zhongxiao. Master Li, huwag mo akong agawan. Ang pangatlong hiwa, ako mula sa Ma family ng Zhongxiao. Mabuti, ang pang-apat na hiwa, ako na mula sa Li family ang bahala. Kami, ang 4 na malalaking pamilya ng Zhongxiao, ay nakikiisa sa Zhao family. Upang siya'y Lingqin. Ako rin. Pagkatapos ngayon, batang lalaki. Ang iyong pangalang, walang takot sa kamatayan, ay lalaganap sa Zhongxiao. Subalit, ang paglingki sa iyo namin, ang 4 na malalaking pamilya, hiwa-hiwalay, ay isang uri ng pinakamataas na karangalan. Magsusumigid ng usok ang libingan ng iyong mga ninuno. Ikaw ang naghanap ng kamatayan, ngayon nasobrahan ka sa paglalaro. Dapat noon pa man ay nakinig ka na lang sa aking ete. Tumakas ka na lang ng Zhongshu ng duwag. Kung gayon, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan ngayon, hindi ba? Siya, dahil sa paninibog ho, ay nabaluktot ang kanyang puso. Kung hindi siya nagpumilit na sirain ang kasal ni Ate Yuliao at ni Ginoong Zhao, hindi siya makakakuha ng parusang kamatayan. Anak, buti na lang at maaga kang nakipaghiwalay sa kanya. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa aming Shen family. Dahil sa kanyang kasalanan. Yixing Chen, hanggang ngayon ba? Ayaw mo pang magpanggap? Hindi ka ba nababagabag? 1 minuto na lang. Talagang di ka susuko hanggat di mo nakikita ang kabaong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang unang hiwa ng Lingqi kay Yixing Chen. Ikaw ang gumawa. At Yuliao, ikaw na? Sex na? Hindi ba't galit na galit ka sa kanya? Ikaw na ang gumawa. Dumating na ang makapangyarihang dragon ng Huaguo, si Qixinglan. Pagpupugay sa 2 makapangyarihan. Pagpugay sa makapangyarihan. Tumayo na kayong lahat. Ang panganay ng Zhao clan ay bumabati sa 2 makapangyarihan. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Ipinapaalam sa makapangyarihan, may naganap na maliit na aberya sa kasal. Aberya. Hindi po alam ng makapangyarihan sa kasal ni Ginoong Zhao. May pumasok na unggoy na nagkukunwaring baliw. Unggoy. Isang payaso lang yan, huwag nyo nang pansinin. Ayusin namin yan, huwag kayong mag-alala, mga kagalang-galang. Papatayin na namin yan ngayon din. Ang laki naman ng kapal ng mukha ninyo. Mga kagalang-galang, sabi ng ama ko, kasama ninyo siya. Saan ang ama ko? Kung dumating ang amang si Zhao Wudi, siguro, hindi na aabot sa ganito ang sitwasyon ngayon. Pero ngayon, Tama kayo, kung nandito ang ama ko, hindi niya hahayaang mag-ingay ng ganito katagal ang langaw na yan sa entablado at makagambala sa inyong 2, mga kagalang-galang. langaw ang tawag mo sa nasa entablado. Isang palamunin sa pamilya Shen ng 3 taon. Tapos pinalayas ng nobya ko. Isang walang kwentang manugang. Galit na galit ang walang kwentang to. Nilason niya ang asawa ko. Ginahasa niya ang nobya ko. Pero nahuli siya ng kapatid ko. Pinatay niya ang kapatid ko ng walang awa. Tapos, sa kasal ko, nagmamalaki siya. Ni hindi niya iginalang ang mga bayani ng Zhongxiao. Kaya nagalit ang lahat. Gustong siya'y putulin ng pira-piraso. Mga kagalang-galang, hindi rin kayo iginalang nito. Pinayuhan namin ng maayos, pero lalong nangahas. Sabi niya, mga tauhan lang ninyo kayo, paparito kapag tinawag. Sobra na ang kasalanan ng taong ito. Hindi mapapatawad. Kahit ang dati niyang asawa, ayaw na sa kanya, gustong siya ang unang pumutol sa kanya. Walang hiya talaga. Ang paglapastangan lang sa inyong 2. Sapat nang mamatay siya ng 1000 bises. Dapat turuan siya ng lahat ng tanyag sa Zhongxiao. Nagliyab na ang puntod ng mga ninuno niya. Pero dumating pa kayo ngayon, mga kagalang-galang. Walang hiya. Higit pa sa walang hiya. Sa akin, talagang wala siyang takot sa kamatayan. Mga kagalang-galang, huwag kayong magalit. Pumunta na kayo sa likod. Ako na at ang mga bayani ng Zhongshu ang bahala sa kanya. Hindi magtatagal. Bahala, ang lakas ng loob ng pamilya Zhao. Kagalang-galang na Qi. Bakit mo ako sinuntok? Qixinglan. Hongyi. Yixing Shen, baliw ka ba? Mangahas ng tawagin ng direkta ang mga kagalang-galang. Qixinglan. Sabi nila, ang upuang ito, hindi pwedeng umupo ang hindi kagalang-galang.
Hindi makapangyarihan sa isang bansa, hindi nasa ibabaw ng libo. Totoo ba? Ang upuang ito, isa lang itong karaniwang. Isang karaniwang upuan lang. Si Zubudi, tagapagtanggol ng isang estado. Ito ay talagang isang mahusay na kapangyarihan para sa pinakamataas na kapangyarihan ng China upang mapigilan ang isang estado. Sinabi ng Master ang Supreme kapag siya ay lumikha ng kataas-taasang kaharian. Ito ay isang ordinaryong tao, lamang na may kaunting mas puwersa. Dahil ang upuan na ito ay isang ordinaryong upon. Pagkatapos, sabihin mo sa akin na ako. Huwag umupo. Ang Master ay ang pinakabanal na guro na pindutin ng Tsina. Nakaupo sa tuktok ng milyon-milyong tao. Siyempre, Ano ang ibig sabihin nito? Siya ay... ang Masters. Shen Yuyao, sinabi ko sa iyo bago. Ang mawala mo kapag mawala kay Emarye ay ang mundo na ito. Ang pinakamahusay na tao ay nagkasala. Paano ako magiging bulag? Nakalilito ako upang tumakbo ang isang tunay na anak ng dragon. Master, ano ang nangyayari dito? Nagkasakit ako sa iyo. Ano ang nangyayari sa lupa? Zoshanki, kapag sinuyaw ako, kapag pumasa ka sa iyong mga alagad, ama at anak. Sa paghahanap ng isang tagumpay, kinuha siya bilang isang double air furnace tripod. Kung mahigpit ka sa paghawak ng aking mga alagad, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ito ay wala sa aking negosyo. Ito ang lahat ng kanyang pamilya. Samantalang walang nangyari sa aking ama. Ang aking pamilya Zhao ay may pagkakataon pa rin upang bumalik. Naghihintay ka ba ng iyong ama? Dalhin sa akin ang Zuwudi. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang iyong ama. Na-abused ito. GCS School Palace para sa mga hindi respeto ang kanilang asawa ngayon. Master and Alagad 72 Supreme. Kalkulahin ito isa sa isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang masyaon? Sinasabi ko sa iyo, ito ay ang Shenyang United Outsiders na naka-frame sa iyo. Naniniwala ka ba ito? Sinabi ko sa iyo ang iyong sinaunang banal na katawan. Itinaas ko ito. Naniniwala ka muli? Sabihin ko sa iyo, ginamit ka ng pamilya Zhou. Pinatay ko siya upang makaligtas ka. Naniniwala ka muli? Huwag mong sabihin sa iyo dahil gusto kong datin. Hindi dope sa anumang mga damdamin. Shen Yuyao na gusto mo. Ibinigay ko ito sa iyo. Hindi ako nararamdaman na may utang sa iyo. Huwag. Nagmamahiling ako sa iyo, huwag pumunta. Ako ay isang nawala lamang sa iyong mga mata. Kung hindi ko ipinakita ang aking pagkakakilanlan, maaari mo pa rin ako. Yaksin Shen.